Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3161 Bumagsak ang pananampalataya. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumikislap, gusto ko lang tulungan ang aking asawa, tulungan ang sangkatauhan, saan ko pinukaw ang mga nakatatanda. Sino ang tinutulungan mo? Wala akong pakialam. Gayunpaman, hindi ka kwalipikadong pumili para sa batang iyon. Pwede bang? Kwalipikado si Senior para ayusin at manipulahin ang lahat. Naikuyom ni Su Qingzhou ang kanyang mga kamao. Sa harap ng napakalaking pressure, pakiramdam niya ay durog na ang puso niya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtanong. Hey! Bahagyang tumawa si Ye Wuya at sinulyapan ang mga tao sa command room. Ang mga taong hindi pa nakakalakad sa ilog ay hindi karapat-dapat na makipag-usap sa akin tungkol sa mga kwalifikasyon. Mukhang masyado akong nagpaparaya sa iyo, para isipin mo talaga na magagawa mo lahat ng gusto mo. Sa mundong ito, ang karamihan sa pag-iral, at maging ang malawak na ang kalawakan, ang malawak na universo, at ang daloy ng oras at espasyo ay walang kabuluhan. Kayong mga tao ay tulad ng mga butil ng buhangin sa dagat. Mayroon kayong isang dispensable na pag-iral, at hindi kayo karapat-dapat na makipag-usap sa akin tungkol sa mga kwalifikasyon. Kahit na ang tono ni Ye Wuya ay napaka-flat, ang pang-aalipuste ng mga nakatataas ay nahayag, na nagparamdam sa lahat ng palpitations. Ito ay tiyak na ito ay walang kapantay na, natural, na tono na nagpapadama sa lahat ng higit na nakakatakot. Ngumisi si Chu Yunyao, paano kung hayaan mong mawala ang mukha na ito ng direkta? Kung hindi, mula sa isang pang-agham na pananaw, hindi ko ito maintindihan. Agham. Tahimik na sinabi ni Ye Wuya, kung sasabihin ko sa iyo ang maliit na batang babae na ito, ang tinatawag mong agham ay halos kapareho ng batas ng magsasaka, naniniwala ka pa rin ba sa agham? Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Chu Yunyao. Sumulyap si Ye Wuya kay Ling Yi sa tabi niya at naghintay ng ilang Xingwo maid. Biglang nanlamig ang mukha ni Ling Yi, at tumalon siya ng diretso, pinatay si Chu Yunyao. Pinutol ni Ling Yi ang isang talam sa kanyang mga daliri, nag-pose upang putulin ang ulo ni Chu Yunyao. Mag-ingat ka. Mabilis ang mga mata ni Feng Qinglan, at hinawakan niya ang palso ni Ling Yi gamit ang isang kamay at sinipa ang isa, nabali ang kamay ni Ling Yi. Ling Yi. Ling Yi, nababaliw ka na ba? Nagulat si Ji Wanqing. Ang lahat ng mga programa ng Spark Maid ay independyenta, at ito ay ang pagkikristal ng pinakamataas na teknolohiya ni Chu Yunyao. Ang hardware at software ay hindi nagkakamali. Tapat sa mga setting ng master, imposibleng pakialaman kung ano ang nangyayari. Bago pa makapag-react ang mga babae, pinili na talaga ng ibang Starfire Maids na pasabugan ang sarili nila. Ilang, did-idi, natunog lamang ang maririnig, at magsisimula na ang programang pagsira sa sarili. Particle Cube. Mabilis na naglabas si Ayer ng high-intensity particle, at pinalibutan ng cube ang mga kasambahay. Sa ilang malalakas na pagsabog pa lang, lahat ng mga katulong ay nawasak na ang sarili. Ito ang iyong agham. Hindi mo ba naisip kung ano ang ginagamit ng batas ng puso ng makinarya, ang Diyos ng mekanika? Ay, yung science. Mahinang tanong ni Ye Wuya. Ang mukha ni Chu Yunyao ay parang puting papel, at hindi siya makapagsalita. Walang siyentipikong teorya na makakasagot sa sitwasyong ito. Kahit na kaya mong manipulahin ang primordial spirit ng mga tao, ang Starfire Maid ay isang AI, isang robot. Paano nahack ng Valkyries ang kanilang mga system? Si Chu Yunyao ay bumagsak sa lupa, pakiramdam na ang kanyang mga paniniwala ay bumagsak. Itong babaeng research na baliw, na tila isang babaeng walang emosyon, sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay namumula at ang mga luha ay umiikot sa loob. Si Ji Wanqing at Doom ay higit na nakiramay, nakatingin kay Chu Yunyao na may patay na mukha, hindi alam kung paano manghihikayat. Ang pagtataksil sa Starfire Maid ay parang pagtataksil sa agham. Ang palaging iginigiit ni Chu Yunyao, ang kanyang sariling landas, ay naging mali. Science. Hindi ba talaga ito umiiral? Hindi kailanman, walang pangalawang paraan. Lolo Wuzhen, bakit mo ginagawa ito kay Sister Yunyao? Palagi kang mabait, at lagi kong iniisip na isa kang mabuting tao, hindi komportableng hikbi ni Shi Lanyo. Mabuting tao. Ngumiti si Ye Wuya at umiling, hindi man lang nag-abalang magpaliwanag. Martial God, tinuruan mo ako ng Kimon Technique. Kung sa pagkakataong ito, magagalit ka dahil sa magandang formation na ito, hindi mo ba inayos? Sinabi ni Ling Yue, kung sisisihin mo kami sa pagsira sa mahusay na porma sayon, papasanin ko ito. Ang responsibilidad, walang kinalaman sa Qingzhou, kung tutusin, ako ang nakaisip nito. Senior Martial God, hindi ba apo mo ang asawa mo? Kung may problema siya, ayos lang kung hindi ka kikilos, pero bakit gusto mong lumala pa sa panahon ng krisis natin? Si Nayan Ruzhao ay mukhang malungkot, hindi maintindihan. Weiwei, Jillian, huwag ka nang magsalita dyan. Sa kanyang mga mata, hindi talaga tayo mahalaga, malamig na sabi ni Su Qingzhou. Miss Su, siya ang lolo ng Sword God.
Nagtatakang tanong ni Jiang Yan, ano ang pinagmulan ng matanda? Lalaki. Nang marinig ang ingay, sumimangot si Ye Wuya. Isang grupo. Naunawaan ni Ye Kyun sa likod, at may kumislap na asul gintong liwanag sa kanyang mga mata. Sa isang iglap. Sa buong command room, si Jiang Ye at ang isang grupo ng mga tao ay tila na freeze. Hindi lamang mga paa, paghinga, tibok ng puso, at bawat aktibidad ng cell. Maging ang primordial spirit at espiritual na mga aktibidad ay ganap na tumigil. Sa katunayan, kahit ang buong Sword God Palace, kahit ang hangin ay dumadaloy pa rin. Tanging si Su Qingzhou at iba pang kababaihan ang natitira, at malaya silang nakagalaw. Si Shilanyu ay natakot nang matuklasan na ang mga patak ng luha na kanyang ibinuhos ay talagang nakasabit sa hangin, nagyelo. 8 Tribulations Blue Dragon, Moment Eternity. Biglang naalala ni Feng Qinglan kung ano yun nang makita niya ang eksenang ito. Bagamat narinig ko noon na ang matandang lingkod na ito ay si Ye Junyang ng 8 Tribulations, nakakatakot pa rin talagang makita si Ye Kyun na ginagamit ang Power of Time ng 8 Tribulations. Sa loob ng isang tiyak na saklaw, ang oras at espasyo ay nakakandado, at sa isang iglap, ito ay nakaramdam ng kawalang hanggan. Ang mga babae. Ang takot ay umagos mula sa talampakan ng kanilang mga paa hanggang sa kanilang mga noo, nanginginig ang lahat. Ito ang katahimikan ng eroplano. Manipulate ng oras at espasyo sa totoong kahulugan. Noon, ang time magic na ginamit ng isang salamangkero tulad ni Sisley, ang time witch, ay hindi isang konsepto. Kung ikukumpara sa kapangyarihan ng oras ni Qinglong, isa lang itong bluff trick. Jiang. 10 estatwa pa rin ito, at sa harap ng instant na kawalang hanggan, hindi siya makakatakas sa sakuna. Nangangahulugan ito na kung ang madiskarteng antas ay makatagpo ng Ye Kyun, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng hakbang. Si Rao Shi ay palaging kalmado at kalmado, si Su Qingzhou, na hindi nagbago ng kulay nang bumagsak ang Mount Tai sa tuktok, ay mapatla din sa sandaling ito, at ang kanyang mga binti ay nanginginig ng hindi kasiya siya. Malinaw, hanggat payag si Ye Kyun, lahat sila ay magyayelo sa oras at espasyo. Buhay o kamatayan, hindi ko alam. Malamang, sa isang kisap mata, napalis sila sa eroplano. Kahit bumalik si Ye Fan, hindi niya alam kung ano ang nangyari dito. Ang nakakatakot ay ang Ye Kyun, na may ganoong lakas, ay dapat na masunurin na sumunod kay Ye Wuya. Ye Wuya. Anomalya ang asawa ko, hindi mo siya kayang manipulahin. May napansin na siya sa kanyang puso, at alam niyang may masamang intensyon ka. Kung sasaktan mo kami, sasalungat lang siya. Si Su Qingzhou ay nag-ipon ng kanyang lakas ng loob, ang kanyang mga kuko ay nakaimbed sa kanyang palad. Sa pagharap sa gayong pares ng Panginoon at katulong, pakiramdam niya ay talagang walang kapangyarihan. Sa katunayan, siya ay naglalakad sa gilid ng panganib, sinusubukang muling isulat ang lahat sa kanyang panaginip. Ngunit gaano man siya kaingat, tila nahawakan niya pa rin ang ilalim ni Ye Wuya. Kabanata 3162 palamuti pa rin ang mga piraso ng chess. Girl, sa tingin mo ba naglalaro ako ng chess, at ikaw ang mga pawn ko? Umiling si Ye Wuya. Ang tinatawag na mga piraso ng chess ay dapat magkaroon ng kanilang kakaiba at hindi mapapalitang halaga bago sila matawag na mga piraso ng chess. At ikaw, hindi mo pa rin makukuha ang level ng chess piece, at best, dekorasayon lang ito. Bago siya matapos magsalita, iniunat ni Ye Wuya ang kanyang kamay, at isang hibla ng buhok ang bumagsak sa ulo ni Su Qingzhou. Nang ang lahat ay nag-aalinlangan, nakita nila ang hibla ng buhok na iyon, pagkatapos mahulog sa lupa, ay mabilis na tumubo tulad ng isang sapling. Sa isang kisap mata, lahat ng mga babae ay natulala. Isang Su Qingzhou, eksaktong pareho. Nagpakita. Tumingin si Su Qingzhou sa isa pang sarili, naganap na hindi makilala sa kanyang sarili, at nanginginig. Ang mas kakaiba pa ay ang isa pang Su Qingzhou ay buhay. Kilalanin si Lolo. Ang isa pang Su Qingzhou ay sumaludo kay Ye Wuya Yingying, ang kanyang tono, ekspresyon, kilos at kilos ay matingkad. Bahagyang sinabi ni Ye Wuya, anak na babae, sabi mo, ano ang pagkakaiba ng babaeng ito sa iyo? Si Su Qingzhou ay hindi nagkaimik. Dahil malinaw niyang napansin na ang kaluluwa at hininga ng kabilang partido ay pareho sa kanya. Ang pagkakaiba lang ay maaaring mayroon siyang aklat ng langit sa kanyang katawan, ngunit ang kabilang partido ay wala. Naintindihan na ng lahat ng babae. Kung payag ang Diyos ng digmaan, maaari siyang lumikha ng isa pang grupo ng mga ito. Kahit na nakita ni Ye Fan ang ilang pagkakaiba, ang mga tunay ay wala na. Paano kung malaman ni Ye Fan? Pagkatapos ng mahabang panahon, ang peke ay magiging totoo. Sila ay pinalitan. Nang maisip ko ito, sobrang pangit ng mga mukha ng mga babae. Lolo, gusto ko siyang palitan, mahal ko ang aking asawa, hindi na ako magkakaroon ng isa pang Su Qingzhou, ang peking Su Qingzhou ay nagpakita ng panginginig sa kanyang mga mata. Peke ka, wala nang iba. Isa ka lang hibla ng buhok ko. Malamig na sabi ni Su Qingzhou. Patay ka, mag-isa lang ako.
Ang Peking Su Qingzhou ay nanunuya, direktang bamaling sa estado ng Diyos ng taglamig. Ang Xuanming bloodline ay talagang iisang kaharian. Nang makitang babarilan na ang Peking Su Qingzhou, sinulyapan siya ni Ye Wuya. Nakita ko ang putok ni Su Qingzhou at naging hindi mabilang na piraso. Ilang hibla ng sirang buhok ang nahulog sa lupa. Si Su Qingzhou ay basang-basa ng malamig na pawis. Parang bangungot. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinahong sinabi ni Ye Wuya, talagang nananatili ka sa aking lugar, nagtatanim ng mga gulay at nagluluto kasama ko, walang masama dito. Lahat sila ay may buhay na nilalang, at lahat sila ay nagdaraan, kaya bakit pahihirapan ang kanilang mga sarili? Kung kailangan mong ituring ang iyong sarili bilang isang piraso ng chess at italaga ang iyong sarili ng iba't ibang mga misyon, ito ay kalabisan. Bibigyan kita ng pagkakataong makabawi, sa digmaang ito, tumigil ka dito, hayaan mong bumalik ang batang iyon. Mahigpit na sinabi ni Su Qingzhou, ngayon hayaan mo siyang bumalik, ano ang mga taong namatay? Dati, lahat ba ng dugo at luha na ginawa mo noon, larong bata? Asawa, sa sandaling bumalik sila, ang malaking labanan ay magsisimula ng maayos pagdating ng panahon, ilang tao ang mamamatay. Ang mga mata ni Ye Wuya ay nagpakita ng bakas ng kawalang interes. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga ngipin, kahit na mapapalitan mo kaming lahat ng mga taong ginawa mo. Ang mga peke ay peke. Kahit na hindi ako kilalanin ng mundo, makikilala ako ng aking asawa, at makikilala lamang ako ng mga banal na kasulatan. Hindi ito gumagana, sa palagay mo ba mapoprotektahan ka ng mga banal na kasulatan magpakailanman? Sabi ni Ye Wuya, at biglang iniunat ang kanyang kamay. Sumigaw si Su Qingzhou. Ang espiritu ni Su Qingzhou ay patuloy na nagpupumiglas, na parang kumawala sa kanyang katawan. Sa sandaling na-stimulate ang bloodline ng Xuanming, inilabas ang estado ng God of Winter. Ngunit ang mahabang buhok ni Su Qingzhou ay pilak puti sa ilang sandali, at jet black sa ilang sandali, na parang ang kapangyarihan ng kanyang linya ng dugo ay pilit na pinigilan. Not to mention the God of Winter, kahit ang Xuanming Eye Soul form ay hindi magagamit. Heavenly Book, Haitang Bookstore. Leivsho, Com. Bulalas ni Ning Zimo. Nakita ko lang na ang dalawang celestial na aklat, itim at puti, ay sapilitang tinanggal mula sa primordial spirit ni Su Qingzhou. Nagsanib na sina Tianxu at Su Qingzhou. Hanggat hindi namatay si Su Qingzhou, hindi na muling makakahanap ng master si Tianxu. Nangangahulugan din ito na kapag namatay si Su Qingzhou ay aalisin ang aklat ng langit. Si Su Qingzhou ay ganap na hindi nakatiis, at isang bakas ng dugo ang naalis. Ngunit si Tianxu ay halatang ayaw sumuko, ang mga itim at puting puwersa ay patuloy na lumalaban kay Ye Wuya. Gusto mo rin bang maging tama laban sa akin? Tahimik na lumaban si Tianxu, at umunlad si Huaguang. Sa kasamaang palad, hinihila ka lang pababa ng iyong amo, kahit na ikaw iyon, hindi ka makakatulong. Ang kinang ng makalangit na aklat ay malakas at mahina ng ilang sandali, at tila ayaw na ayaw, ngunit wala siyang magagawa. Ay! Isang maliit na figure ni Zuan He ang biglang kumislap mula sa aklat ng langit at nagmamadaling lumabas. Sabik na pinuprotektahan ni Zuan Ming ang master. Nang makita ang sakit ng amo, hindi niya nakayanan, at buong tapang na tumakbo palabas. Momo, huwag! Napaluha si Su Qingzhou, sinusubukang pigilan ito, ngunit hindi niya magawa. Sa sandaling nagmamadaling lumabas si Momo, naapektuhan siya ng dalawang tug of war sa pagitan ni Tianxu at Ye Wuya. Sa isang iglap, ang nasa hustong gulang na si Zuan Ming ay napunit. Sa pag-ungol, agad na naging ulap ng dugo si Momo. Kinikilabutan ng mga babae. Hayaan ang tatlong higanti ng impyernong Booker, ang walang magawang Momo, mawala. Anong uri ng kapangyarihan ang ginagamit sa pagitan ni Tianxu at Ye Wuya? Hindi. Mahigpit na sigaw ni Su Qingzhou, ang kanyang mahabang itim na buhok sa oras na ito ay naging katulad ni Moxo. Nagsimula ring hindi masuportahan ni Tianxu, hindi siya mapanatili. Qingzhou. Umiiyak si Ling Yue. Damn it. Inilabas ni Feng Qinglan ang dugo ng kanyang baliw na dragon, at sinubukan ang kanyang makakaya, ngunit hindi siya makagalaw. Anino. Sinubukan ito ni Saliye sa oras na ito at pumasok sa estado ng anino. Ang talento ng bloodline ng Abyss Witch ay talagang nagbigay daan sa kanya na puwersahang kumawala sa kontrol. Isang anino ang tumawid sa lupa at kumislap muli, sinusubukang itulak si Ye Wuya palayo. Ngunit bago niya hawakan si Ye Wuya, ipinakita ni Saliye ang kanyang orihinal na hugis, at ang kanyang katawan ay tila nayanig pabalik ng kung anong puwersa. Bang! Nabasag ang anino. Sa kabutihang palad, si Saliye ay nag-aatubili na nagtipon muli, ngunit ang multo ay nagyelo sa lugar, hindi makagalaw sa lahat. Malayo ka sa iyong mga ninuno. Mahinang sabi ni Ye Wuya. Nahirapan si Saliye, ngunit walang kabuluhan. Isa-isang napaiyak ang mga babae, puno ng takot at puot. Gayunpaman, maaari lamang niyang panuurin si Su Qingzhou na mabilis na mawalan ng buhay. Bawat segundo ay napakasakit para sa mga batang babae tulad ng isang siglo. Sa isa pang silid ng Sword God Palace, mahigpit na binabantayan ni Xiao Jin ang Tuan Chuan at Fat Tiger.
Maghintay ng ilang maliliit na lalaki. Little Master, huwag kang lalabas, huwag kang lalabas. Nanginginig ang maliit na Jin, na nakakulot na parang isang maliit na silid sa kanyang katawan, na tinatakpan ng grupo. Niyakap ni Tuan Chuan si Fat Tiger na may luha sa kanyang munting mukha. Bagamat hindi niya alam ang nangyayari sa labas, takot na takot siya. Tapos na. Paano ako magnenegosyo kapag bumalik ang master? Oo. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa pares ng mga mata ng dragon ni Xiao Jin. Biglaan. Napatingin si Xiao Jin sa maliit na Suzaku na tumapak sa ulo ni Xiao Zi at nagsusuklay ng kanyang mga balahibo. Paano mo nakalimutan ang iyong munting ninuno? Ibinuka ni Xiao Jin ang kanyang bibig, at si Suzaku Yu, na napakahusay na nagtago, ay iniluwa. Kabanata 3163. Sa simula, dahil si Xiao Jin ay inayos na maging Yaya Dragon ni Xiao Jin, ibinigay din ni Su Qingzhou kay Xiao Jin ang pag-iingat ng Suzaku Feather. Nanginginig si Xiao Jin, at natural na itinago ito ng mabuti. Ngayong bigla itong nagkaroon ng ideya, alam kaya ni Su Qingzhou na magkakaroon ng ganitong sakuna bago ito hayaang hawakan ang Vermilion Bird Feather. Lumuwa ang isang subo ng Longyan, at agad na nag-apoy ang Vermilion Bird Feather. Isang matingkad na apoy ng ibon, na sinindihan ng nagliliyab na ningning. Nakita ko ang isang napakagandang makulay na mapalad na ulap na biglang lumitaw sa ibabaw ng Sword God Palace, walang katapusan hanggat nakikita ng mata. Hindi mabilang na mga tao sa Zhongzhou ang nakakita ng pulang ilaw na 10,000 talampakan, at iginagalang nila ito na parang isang Diyos. Ang ilan sa mga demonyong umiiral pa rito ay labis na nataranta at labis na natatakot sa kapangyarihang ito. Ang boses ni Feng Ming ay nagmula sa mapalad na ulap, na may likas na kamahalan ng isang nakatataas. Napahiyaw ang maliit na si Suzaku, ikinapakpak ang kanyang mga pakpak, at tila tuwang-tuwa, tutal, matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang ina. Isang sinag ng liwanag na nabuo ng banal na apoy ang dam-apo sa labas ng palasyo. Sa liwanag ng apoy, binuksan ni Suzaku ang kanyang mga gintong mata. Sa harap nito, ang Sword God Palace ay kasing liit ng kahon ng Posporo. Sa loob ng palasyo, naramdaman ng mga babae ang aura ng isang makapangyarihang Divine Beast sa labas, at alam nilang lahat na nag-apoy ang Vermilion Bird Feather. Parehong naramdaman ni Du Yuner at Xiao Waiso na kumukulo ang dugo sa kanilang mga katawan, at mayroong isang sinaunang atraksyon na nagparamdam sa kanila ng mas kabaitan. Kahit na ang pakiramdam na nakulong ng Moment Eternity ay medyo maluwag. Gayunpaman, ang kanilang paglilinang ay talagang napakababa, at kahit na sa hininga ni Suzaku, hindi sila makalaya. Ang lahat ng mga kababaihan ay nagpakita ng kanilang sabik na pag-asa, umaasang makikita ni Suzaku ang isang manipis na mukha at makakatulong. Kung hindi, si Su Qingzhou ay mamamatay ng ganito. Akan, lumabas ka. Hindi natinag si Ye Wuya, at mahinang sinabi. Oo, sir. Sa sumunod na segundo, nagpakita si Ye Kyun sa harap ni Suzaku. Ye Junyang. Nakilala ni Suzaku ang tao sa isang sulyap, at bahagyang natigilan. Haha, ma'am, matagal na tayong hindi nagkikita. Magalang na iniyuko ni Ye Kyun ang kanyang mga kamay. Malaki ang pinagbago mo. Kung tutusin, tatanda pa rin ang katawan mo sa loob ng ikasyam na pagnanakaw, sabi ni Suzaku. Oo, pero laging bata ang asawa ko, kaya naiingit ako, nakangiting sabi ni Ye Kyun. Hindi mo kailangang mainggit, lahat ng tao may kanya-kanyang destiny. Bihira kang tao mula noong sinaunang panahon, at hindi mo na kailangang bigyan ako ng malaking regalo, sabi ni Suzaku. Nakatatanda na si Madam, kaya nakangiting sabi ni Ye Kyun. Sa oras na ito, kinuha ni Xiao Jin si Xiao Suzaku at tahimik na lumabas ng palasyo. Kuya, kilala na pala ninyo ang isa't isa. Iligtas mo ang aking ginang, mangyaring bigyan ako ng pabor. Si Xiao Jin ay malakas at matapang din. Sinulyapan ito ni Suzaku, at isang malungkot na tingin ang lumitaw sa mga mata ng Diyos. Ikaw stupid dragon. Kahit kaunting basic judgment ability, meron ka ba? Gumawa ng sound transmission si Suzaku ng direkta sa isip ni Xiao Jin. Eldest sister, anong ibig mong sabihin? Little golden-eyed, tanong ng voice transmission. Napabuntong hininga si Suzaku, kung tutuusin, ito ay isang ahas at hayop na bumabalik sa kanyang mga ninuno, hindi isang tunay na dragon. Kung kulang ka sa kaalaman, talagang mahirap para sa iyo. Masasabi ko lang sa iyo, ang mga gawain ng taong iyon, hindi ko makontrol, at ayoko. Xiao Jin Lian lahat sila ay bumagsak, at kahit si Suzaku ay hindi nang ahas na pukawin si Ye Wuya. Madam, nandito ka ba para sunduin ang bata? Nakangiting tanong ni Ye Kyun. Oo, nandito lang ako para kunin ang bata. Sabi ni Suzaku, at tinawag ang maliit na Suzaku. Ang maliit na Suzaku ay naging pulang ilaw at lumipad pabalik sa likod ng kanyang ina. Kung gayon, binabati ka ng nakababatang henerasyon. Muling iniyuko ni Ye Kyun ang kanyang ulo. Bahagyang tumanggaw si Suzaku, nagbabalak na umalis. Nang makitang lilipad na si Suzaku, nabalisa si Xiao Jin. Ito lang ang Nagel iligtas na straw nito. Sa pag-aakalang lahat ng pagong ay nagsakripisyo para sa tagapagligtas, kung muli niyang kaladkarin ang kanyang sarili sa tubig, mahihiya siyang makita ang kanyang Panginoon sa hinaharap.
Kinagat ni Xiao Jin ang kanyang mga ngipin at naging malupit, at hindi niya alam kung saan nanggaling ang tapang. Kuya, naging malaki ang katawan ni Xiao Jin. Ang 5-clawed Golden Dragon ay tuluyang bumitaw sa katawan nito at hindi mas maliit kay Suzuko. Kaagad, si Xiao Jin ay naging isang gintong dragon, na nakasalo kay Suzuko. Eldest sister, you can't go. You must save my mistress. Mapangahas. Galit na galit si Suzuko, at umaalingaw-ngaw ang apoy ng apoy ni Suzuko kasama nito ang sentro. Ang banal na apoy na sumire sa langit at lupa ay parang nagliliyab na bilog ng liwanag, na direktang sinira ang Sword God Palace sa lupa. Hindi mabilang na buhay ang naging abo sa sandaling ito. Tumayo si Ye Kyun sa lugar, hindi nasaktan. Ang lokasyon ng command room ay ganap na naiiba at walang epekto. Niyakap ni Tuan Chua ng matabang tigre at umiyak ng malakas sa likod. Natigilan ang mga babae nang tumingin sila sa walang laman na paligid. Karamihan sa Zhongzhou ay naging isang piraso ng scorched earth, at ang lava ay kumukulo sa lahat ng dako. Casual lang nagalit si Suzuko, at mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan. Ngunit ang higit na naging desperado sa kanila ay si Suzuko. Niwala siyang lakas ng loob na tulungan si Ye Wuya. Nanginginig si Xiao Jin sa lupa at patuloy na kumikibot. Ang buong katawan ay tila niluto ng apoy, at ang mga kaliskis ay natunaw, kalahating patay, at ang itim na usok ay nagmumula sa lahat ng dako. Master, napakawalang kwenta ko. Umiiyak si Xiao Jin, sunod-sunod na bumagsak ang mainit na luha. Tagapangalaga. Umiyak si Shilanyo, at galit na lumingon kay Ye Wuya. Ye Wuya, bastard ka. Gusto mong hayaang magsimula ang malaking formation, hindi mo ba mapipigilan si Brother Ye Fan mismo? Ikaw, kailangang aibuli ang mga juniors natin. Sa sandaling ito, halos hindi na makapidyaw si Tianxo, at ang mga mata ni Su Qingzhou ay naging mapurol. Sa tingin mo ba simula sa amin, hindi magiging masyadong malaki ang trajectory ng ugali ng asawa mo? Maaaga o huli ay mahahanap niya ang problema, at hindi niya susundin ang iyong nais. Pagdating ng panahon, mawawala ng saysay ang ginawa mo noon. Napangisi si Su Qingzhou. Si Ye Wuya ay hindi natinag, na parang hindi niya narinig. Matalim na tiningnan ni Suzuko si Ye Wuya at bahagyang tumango bilang pagbati. Nakangitiring tumugon si Ye Wuya, at mahinang nagsabi, hindi. Sa sumunod na segundo, nag-drill si Suzuko sa makulay na ulap at nawala. Nang makitang kalis lang ni Suzuko, nawala ang lahat ng iniisip ng mga babae. Qingzhou. Tumili si Ling Yuwei, nagsisisi, alam na hindi niya dapat tinulungan si Su Qingzhou na labanan ng kung anong kapalaran. Biglaan. Isang malamig at hindi pamilyar na boses ng babae ang pumasok sa tenga ng lahat. Sigurado ka bang gusto mo siyang patayin? Hindi mapigilan ng mga babae na matigilan. Walang nakapansin, hindi ko alam kung kailan, sa likod ni Ye Wuya, may lumitaw na babae. Ang babaeng ito ay nakasuot ng simple at hindi mapagpanggap, at ang kanyang hitsura ay katamtaman din. Kung siya ay itinapon sa karamihan, tiyak na hindi siya makakaakit ng pansin. Ngunit ito ay tiyak na ang ordinaryong hitsura at pag-uugali na hindi masasabi. Hayaan siyang lumitaw sa oras na ito ay partikular na nakakagulat. Maging si Ye Kyun, na bumalik sa command room sa sandaling ito, ay may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, at tila tuwang-tuwa na nakatingin sa kakaibang babaeng ito. Hiniling ka ni Lao Lin na sumama. Tumalikod si Ye Wuya at nakangiting nagtanong. Kabanata 3164 na pagpunta sa kabaligtaran. Ang babae ay hindi sumasagot, ito ay isang default. Kung gusto mong mabuhay ang babaeng ito, magagawa ito ni Lao Lin. Maaari ka lamang pumatay ng tao, ngunit wala kang kakayahang magligtas ng mga tao. Hindi ako interesado sa pagliligtas ng mga tao, ngunit kung papatayin mo siya, matatalo ka sa kalahati ng laro. Kung hindi siya mamamatay, maaga itong matatapos. Hindi naman. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Ye Wuya. Gaano nakatagal mula nang bumalik ka sa iyong bayan? Tanong ng babae. Nag-isip si Ye Wuya, at biglang sumilay ang gulat sa kanyang mga mata. Haha. Masayang tumawa si Ye Wuya, nakakatandalin, kabaligtaran ang galaw na ito, hindi ko talaga akalain na matapang pala kayo. Akala ko papatayin mo ang dalawang batang iyon. Saan mo ito itinago sa isang pambihirang lugar, at iniwan mo ito doon? Mahinang sinabi ng babae, ito ay isang sugal lang. Nagkalkala si Ye Wuya gamit ang kanyang mga daliri at tumango. Noon lamang niya binitawan ang kanyang kamay, tinapos ang pagbabalat ng makalangit na aklat. Si Su Qingzhou ay mahinang bumagsak sa lupa, at ang kasulatan ay bumalik sa kanyang katawan. Qingzhou. Nagtipon-tipon ang mga babae at tinulungang tumayo si Su Qingzhou. Kinaweyan ni Su Qingzhou ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Bagamat ang Heavenly Book ay kumonsumo ng malaki, ito ay nakakatulong pa rin sa kanyang mabilis na paggaling. Ang orihinal na puting buhok ay mabilis na bumalik sa itim, ngunit ang kanyang mukha ay medyo pangit. Ang mga babae ay tumingin kay Ye Wuya at sa misteryosong babae na kinakabahan. Nagtataka at nangangamba. Sino sila? Ano ang kahulugan ng pag-uusap ng dalawa?
Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon na putulin ang iyong balbas. Sa aking bayan, kayong dalawa ay may mas kaunting impluensya kaysa sa akin. Medyo nawalan din ng interes ang babae. I also think na hindi masyadong maganda ang chess move niya. Kung ako lang, hindi kita bibigyan ng ganitong pagkakataon. Haha, sa tingin mo ba ay may mas magandang pagkakataon sina Jishuan Yuan at Chio? Tumanggaw naman ang babae. Mukhang umaalingaw ka pa rin sa akin. Bakit? Hindi mo ba ako tinutulungan tumawid ng ilog? Umaasang tanong ni Yehuya. Hindi interesado. Bakit? Gusto ko lang siyang makasama. Hey, gusto ni Lauli ng batang iyon, naiintindihan ko. Pagkatapos ng lahat, siya ay apprentice ni Longwu, at hindi niya mababago ang kanyang kababaan. Palagi niyang iniisip ang tungkol sa kalikasan ng tao at hindi makatao. Hindi ko inaasahan na ikaw ay pareho. Naaawa ako sa iyo, bumantong hininga si Yehuya. Shut up, wala kang karapatang husgahan siya. Sa isang iglap, isang mamamatay tao na hangarin na nagparamdam sa lahat ng naruroon na ang kanilang mga puso ay manigas, biglang sumabog mula sa babaeng ito. Tila dahil sinabi ni Yehuya ang masama tungkol sa lalaking nagngangalang Laolin, ang babae ay nakapatay na. Malinaw na walang anumang pagbabago sa enerhiya, isang simpleng pag-iisip ang nagparamdam sa mga babae ng labis na takot na ang kanilang dugo ay nagyelo. Nasa level na sina Feng Qinglan, at iba pa. Ngunit sa harap ng nakamamatay na hangarin na ito, takot na takot sila. Ngunit hindi nagtagal, nawala ang layuning pumatay. Hindi ako papatol, hindi mo ako kailangang i-provoke. Nang matapos magsalita ang babae ay agad itong nawala. Hindi maintindihan ng mga babae kung paano umalis ang mga babae. Nagbago ang mga mata ni Sally Ye, at parang may naramdaman siya, pero medyo nagulat siya. Guro, ang dumating kanina. Pwede ba? Nag-aalangan na tanong ni Ye Kyun. Siya ito, nakangiting sabi ni Ye Wuya, ano ang pakiramdam mo? Napabuntong hininga si Ye Kyun na may damdamin at sindik. Ang matandang alipi na ito ay matagal nang sumunod sa amo, at ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng isang tao, at kaya kong tumayo sa harap ng amo nang hindi nahuhuli. Maraming bagay ang hindi makikita kung walang tiyak na lakas. Sa ilang maikling paghinga, nakakuha si Ye Kyun ng daan-daang beses na mas maraming impormasyon kaysa sa mga babae. Bagamat hindi nag-away si Ye Wuya at ang babae, tila casual lang silang nag-uusap sa kalye. Gayunpaman, ang isang paligsahan sa gitna ay higit pa sa maiisip ng mga ordinaryong tao. Sa kasamaang palad, naligaw ako ng lalaking iyon na si Laolin. Bumantong hininga si Ye Wuya at sinabing, Kyun, puntahan mo ang aking pamangkin, huwag kang magsorpresa. At saka, bagamat hindi na main course ang batang iyon, maaari pa rin itong gamitin bilang pampaganya o merienda. Huwag mong sayangin. Oo, sir. Nang marinig ito, gaano man kalituhan ang mga babae, alam nilang si Ye Fan iyon. Ye Wuya, ano ang gusto mong gawin sa iyong asawa? Tanong ni Nayen Rujao, at galit na siya sa kanyang magandang ugali. Kahit alam niyang ignorante siya, hindi maiwasan ni Nayen Rujao na magtanong ng malinaw. Ibinalik ni Ye Wuya ang tingin sa mga babae na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Girls, sa susunod na pagkikita natin, baka matagalan, o hindi na tayo magkikita. Kung gusto mong kainin ang mga gulay na itinanim sa Titan World, maaari kang pumunta at pumili ng ilan sa mga ito bilang regalo sa pamamaalam para sa iyo. Sino ang nagmamalasakit sa iyong kalokohan? Galit na sabi ni Shilanyo. Si Ye Wuya ay ngumiti ng walang pakialam, siya ay nasa mabuting kalooban. Akala ko tapos na ang larong ito, pero hindi ko inaasahan, nagsisimula pa lang, haha, kawili-wili at kawili-wili. Kyun, fair na. Inihagis ni Ye Kyun ang Dragon Shadow Fragmentation, at ang dalawang master at servant ay lumayo. Para naman kay Su Qingzhou at iba pang babae sa likod niya, mapapanood lang nila ito. Pagkaalis nilang dalawa, nawala na rin ang instant eternity effect sa eksena. Jiang. At ang isang grupo ng mga tao ay tumingin sa paligid sa isang pagkawala, at nang makita nila ang tanawin sa harap nila, sila ay ganap na tulala. Anong sitwasyon? Diyos ko, wala na ang Sword God Palace. Anong nangyari ngayon lang? Para sa kanila, ang oras ay nagyelo pa rin sa sandaling iyon. Lumakad si Su Qingzhou sa gilid ni Chu Yunyao at tumingkayad. Yunyao, may paraan ba para makontak ang asawa niya? Tanong ni Su Qingzhou. Ang mukha ni Chu Yunyao ay manhid, ang kanyang mga mata ay blanko, at tila wala siyang narinig. Nang makita ng mga babae ang eksenang ito, sumakit ang kanilang puso. Makikita kung gaano kalakas ang pag-atake ni Ye Wuya sa pagkakataong ito kay Chu Yunyao. Sister Su, walang silbi. Hindi natin makontak si Brother Ye Fan. Umiling si Ji Wanqing. Kanina lang hiniling ni Ye Wuya kay Ye Kyun na tulungan ang kanyang anak. Sino ang kanyang anak? Dapat ito ang ikaapat na hari ng demonyo, si Belfinger, siya ang matuwid na anak ni Ye Wuya, sabi ni Shilanyo. Nandito na ang ikaapat na Demon King. Pagkatapos kasama si Ye Kyun, hindi ba napakadelikado ng asawa? Kahit na mayroong Feng Xiaotian, maaaring, hindi naglakas loob si Nayen Rujao na isipin ito.
Hindi sila dapat pumatay ng mga tao ng madali dahil wala itong magandang na idudulot sa kanila. Dahil dito, pupunta sila sa amin sa halip na direktang pumunta sa Fallen League upang ihinto ito. Natahimik si Su Qingzhou, mabilis na nag-iisip ang kanyang utak. Kung hindi ako nagkakamali, hinahanap ni Ye Wuya si Ji Xuanyuan at Chiyu noon, ngunit hindi niya sila mahanap, kaya natagpuan niya ang kanyang asawa. Parang ngayon lang sinabi ng babae kay Ye Wu ang kinaroroonan nina Ji Xuanyuan at Chiyu. Kaya, ang aking asawa ay hindi na ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian, ngunit hindi siya papatay ng sinuman. Ibig sabihin, ligtas na ang asawa ngayon. Umaasang tanong ni Nayen Rujiao. Umiling si Su Qingzhou, hindi ganoon ka-simple, gaya ng sinabi ko, hindi na ang asawa ko ang pinakamahusay na pagpipilian, ibig sabihin. Kung gumawa ang asawa ko ng isang bagay na labis, baka papatayin nila sila. Ang gulo, walang sinuman sa atin ang makakapaghusga sa nangyari sa asawa ko. Kung minsan si Brother Yefan ay madaling mag-overheat. Ang kanyang layunin sa espada sa antas ng emperador ay hindi maaaring umiwas kapag lumakas ang kanyang galit. Hindi ba dapat siya ang maging sanhi ng kamatayan? Sabik na sigaw ni Du Yuner. Hindi napigilan ng mga babae ang paglubog ng kanilang mga puso, pakiramdam na tinakto ng ulap ang kalangitan. Kabanata 3165 Hindi mamamatay. Baka, may makakatulong. Biglang may naalala si Ji Wanqing, at nagliwanag ang kanyang mga mata. WHO. Nagtanong ang lahat, Elder Hua Feihua. Ibig mong sabihin gamit ang batas ng dagat ng mga bulaklak. Pero, sa isang mundo kung saan ang mga baging ng dugo ay nasira, halos lahat ng mga bulaklak ay nalanta, at ang Fallen Alliance ay nabinyagan din ng pangunahing puwersa ng hukbo ng demonyo, umiling si Ji Wanqing, walang mga nakahandang bulaklak, ngunit dati, kung sakali, si Sister Yun Yao ay nag-imbak ng mga buto ng bulaklak, sa ilang mga robot sa pagpapanatili. Kahit na hindi makontrol ang mga robot, ang bulaklak. Dapat naroon pa rin ang mga buto. Kung balak ni Elder Feihua na kontrolin ito, dapat niyang hayaan na tumubo ang mga buto ng bulaklak, tama ba? Makipag-ugnayan ka agad kay Elder Hua, subukan mo man lang, sabi ni Su Qingzhou. Sabay-sabay. Sa isang tiyak na larangan ng digmaan ng alyansa ng tao, ang hukbo ng demonyo ay nawala ng isang estratehikong antas ng general ng demonyo, at ang hukbo ay natalo. Dalawang apoy ng Kang ang nagngangalit sa hukbo, baliw na pinapatay ang lahat ng uri ng mga demonyo. Ye Xuanguang, sapat na ako rito, maaari kang pumunta sa ibang larangan ng digmaan. Medyo naguluhan si Hua Feihua, pakiramdam na hindi na kailangang kumilos si Ye Xuanguang sa kanya sa lahat ng oras. Pero mukhang sinadya siya ng lalaking ito. Sa oras na ito, matapos walisin ang isang larangan ng digmaan, gumawa ng opinyon si Hua Feihua. Elder Hua, ang haring ito ay may pag-uusapan sa iyo, sabi ni Ye Xuanguang. Anong problema? Gusto ng haring ito na maging Daoist na kasama mo. Ang ekspresyon ni Hua Feihua ay agad na nagyelo. Ikaw, anong sabi mo? Upang maging isang Daoist partner, kung gusto ni Elder Hua na maging mas dakila, ang haring ito ay maaari ring pakasalan kabilang kanyang asawa, mahinahong sabi ni Ye Xuanguang. Nanlamig ang mukha ni Hua Feihua, Ye Xuanguang, may sakit ka ba? Elder Hua, hindi ba karapat dapat sa iyo ang haring ito? Buong pagmamalaking sinabi ni Ye Xuanguang, ako ay isang asol na dragon ng 5 kapigatian, at ako ay dapat na higit pa sa sapat upang tumugma sa iyo. Ano ang kinalaman nito kay Qinglong? Bakit ako ang haantong sa iyo? Hindi nagkaimik si Hua Feihua. Iniisip ng haring ito noon na para makamit ang karera ng isang emperador, kailangan lang nating umasa sa sariling lakas upang makabuo ng isang walang kamatayang bansa. Ngunit pagkatapos ng mga tagumpay at kabiguan na ito, napagtanto ng haring ito na ang isang malungkot na puno ay hindi makakagawa ng kagubatan, at kailangan din ng emperador ang tulong ng isang emperador at reyna. Ang Sword God ay maaaring magkaroon ngayon, dahil sa babaeng nasa likod niya. Naniniwala ang haring ito na si Elder Hua ang pinaka-naaayon sa mga kinakailangan ng haring ito. Ikaw at ako ay parehong asol na dragon, at ikaw ay nasa tamang lugar. Ang iyong batas ng dagat ng mga bulaklak ay may kontrol sa kabuuan. Ang mahusay na auxiliary law ay malaking pakinabang sa aking Obsidian Army. Bukod dito, sa pagkakataong ito ikaw at ako ay nag-away ng magkatabi, at ito ay itinuturing na isang nakamamatay na pagkakaibigan. Sa isang kritikal na sandali, nakipagsapalaran ka para iligtas ang haring ito, at sa palagay ko ay nakilala mo na ang haring ito. Si Hua Feihua ay tumawa ng galit, hindi makatwiran. Ye Xuanguang, kung banggitin mo muli ang ganitong bagay, mag-ingat na ibalik ko ang iyong mukha. Bakit? Napakunot ang noo ni Ye Xuanguang, ang mga babaeng gusto niya ay palaging inihahatid sa pintuan ng masunurin. Kahit na ayaw kong maging dayo, ayaw ko maging baochay. Ano? Si Ye Xuanguang ay nalilito, hindi nauunawaan. Si Hua Feihua ay masyadong tamad na magpaliwanag, at magpapatuloy na sana sa susunod na larangan ng digmaan nang makatanggap siya ng emergency na komunikasyon. Inalis ang communicator na ibinigay sa kanya ng Candlewick Soul, nakinig si Hua Feihua. Miss Su, anong meron? Nagulat si Hua Feihua.
Ano? Sino? Yun ba? Well, ang Fallen League ba? I'll try my best. Sol M na ang mukha ni Hua Feihua. Elder Hua, anong nangyari? Tanong ni Ye Xuanguang. Hua Feihua ay hindi nagkaroon ng oras upang bigyang pansin siya sa lahat, at agad na sumugod sa hanay ng teleportasyon. Siya, kailangang mag-teleport hanggat maaari sa isang mundo na mas malapit sa Luoying Alliance. Pinanood ni Ye Xuanguang ang babae na umalis na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Ang Bellfinger ay nagmula sa kadiliman. Mula sa ulo hanggang paa, nakasuot siya ng silver gray na metal armor na malapit sa katawan niya, at isinuot ito sa kanyang balingkinitang katawan kasama ng kanyang mga hakbang. Mayroong daan-daang armor sa set na ito. Ang mga metal na gauntlet sa magkabilang braso ay may katanji tanging pinalamutian ng mga puti na batong hiyas, at sa unang tingin ay parang isang uri ng espesyal na ginawang sandata ang mga ito. Nang lumakad si Bellfinger sa harap ni Ye Fan, isang pares ng mga mata lamang ang kumikinang sa masamang lilang liwanag. Ang kalahating dugong demonyong hari ng kailaliman, si Bellfinger ay nagmana ng makapangyarihang mga jin ng dalawang mataas na antas ng demonyo. Kahit na hindi nagising ang bloodline ng Abyss Witch, hindi ito humahadlang sa kanya. Parehong pisikal at mental, siya ang may pinakamataas na antas sa mga demonyo. Ben ang hari ay nagbibigay sa iyo ng isang huling babala, umatras. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, nakita niya ang isang lilang kulay abo na alon na lumabas sa kanyang katawan. Isang napakalakas na pamimilit ang pinakawalan ni Bellfinger. Ang kapangyarihan ng tamad na paniniwala, at ang mga naunang general ng demonyo tulad ni Drizzt, ay hindi isang konsepto sa lahat. Paprotektahan ng espada ni Ye Fan ang kanyang katawan para pigilan ang kanyang antok. Kung hindi siya, ingat, parang tuluyan na siyang nakakatulog sa labanan anumang oras. Kung hindi ako Otres, ano ang magagawa ko? Kung ganoon nga, isawsaw ang iyong sarili sa Silent Hill ng haring ito magpakailanman. Ang buntong hininga ng Silent Forest. Hindi na nagsalita si Bellfinger, at huminga ng mahabang hininga. Ang hininga na ito ay naging isang masa ng purple-gray na kapangyarihan ng demonyo, na nag-convert sa isang malaking bagyo sa hangin. Hindi maisip na bilis, mabilis na sumasakop sa kalangitan. Pinalibutan ng bagyo ang buong Fallen League. Parehong nakabalot dito sina Ye Fan at Feng Xiaotian, at ang kapangyarihan ng isang demonyong antas ng eroplano ay patuloy na tumaas kasabay ng bagyo. Kaugnay nito, tumataas din ng husto ang kapangyarihan ng batas. Wow! Kuya! Totoong-totoo ang matandang bruhang ito. Ang Demon King ay may kapangyarihan ng pananampalataya, kaya hindi madaling lumaban kung kalagkarin mo ito pababa. Si Feng Xiaotian ay puspusan din sa oras na ito. Isang makapangyarihang puwersa ng batas. Bullshit, hindi mo na kailangang magsalita ng marami. Ribora, Drizzt, at Booker, tatlong demonyo, nang makita ang pagbaril ni Bellfinger, ay sunod-sunod na sumali sa pangkat ng labanan. Hindi inatake ng Law of Laziness ang tatlong mahiwagang general na ito, kaya hindi sila naapektuhan. Ang lahat ng kakayahan ni Ye Fan at Feng Xiaotian ay hamina ng higit pa o mas kaunti. Kaya lang, solid talaga ang cultivation ni Feng Xiaotian. Sa katunayan, hindi niya kailangan si Ye Fan para kumilos. Masyadong stretch ang tatlong demonyong ito para harapin siya. Si Feng Xiaotian, sa ilalim ng batas ng Catamaran, ay biglang nakipag-away sa tatlong demonyo. Nang makita ito, naging determinado si Ye Fan. Haharapin ko ang matandang babae na ito. Kung aalagaan mo ang mga iyon at sisirain mo itong kristal na minahan, wala silang kabuluhan kahit gaano pa sila aming pandaraya. Kuya, may lakas ka pa ba? Napakasama mo. Tanong ni Feng Xiaotian. Hindi ako pwedeng mamatay. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, ang pang-apat na layer ay naghiwa-hiwalay, at ang ikalawang layer ng sword intent ay nagkawatak-watik. Nagsimulang magseryoso si Ye Fan. Dati, hindi niya masyadong ginagamit ang external release body. Sa oras na ito, lumaban siya, at hindi siya nagpigil. Gaano man siya kapagod, kailangan niyang sirain ang mahusay na porma sayon na ito. Isang sword frost cold. Ikalabintatlong layer. Nang ang maitim na sword intent ripples ay lumipad, ang batas ng Catamaran sa langit ay biglang tumigil. Ang mga mata ni Bellfinger ay kahanga-hanga sa ilang sandali, at halatang hindi niya inaasahan na ang layunin ng espada ni Ye Fan ay umabot sa antas na ito. Maging ang mga batas ng kanyang Demon King ay biglang naputol. Bagamat mabilis na mailalabas muli ng Bellfinger ang batas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya, ang gayong labanan ay kapansin-pansing magbabago sa isang iglap. Kabanata 3166 Hindi kayang matalo. Ang bagyo ay nawala, at ang katawan ni Feng Xiaotian ay nagliyab. Dragon Feast. Thousand Strikes of Furious Thunder. Naramdaman ni Feng Xiaotian na wala na ang kapangyarihan para sugpuin siya, at biglang gumalaw ang kanyang mga kamao patungo sa tatlong general ng demonyo, naghagis ng hindi mabilang na mga anino ng kamao mula sa malayo. Ang orihinal na simpleng high-speed punching skills ay pinagsama ni Feng Xiaotian na may bakas ng Divine Thunder Power. Ang hindi mabilang na mga anino ng kamao na natamaan lahat ay direktang sumabog sa hangin. Ang tatlong demonyong general na ginamit lang ang batas ng Catamaran upang labanan si Feng Xiaotian sa malapitang labanan ay biglang nanghina.
Hindi mabilang na vibrations lang ang narinig ko, at ako'y napabuga at lumipad palabas, at ang aking katawan ay nabuhusan ng dugo. Hindi nag-abala si Yefan na tumingin sa larangan ng digmaan doon. Belfinger lang ang nasa mata niya. Hawak ang espada sa backhand, ang sword light ay biglang pumutok sa isang nakasisilaw na liwanag pagkatapos napigilan. Liwayway, Shenhui. Ika-13. Ang espada ni Yefan ay hindi natakot sa pag-iwas ni Belfinger. Sapagkat, kung magtago si Belfinger, kung gayon ang liwanag ng umaga na ito ay sapat na upang basagin ang mga minahan ng kristal sa kalaliman ng lupa sa libu-libong milya. Sa kanyang sariling buhay o sa gusto ang kristal na mineral, dapat na pumili si Belfinger. Huwag mong subukang magtagumpay. Napagtanto din ni Belfinger na wala nang pakialam si Yefan sa buhay at kamatayan ng mundong ito. Ang espadang ito ay sapat na para durugan ang buong Fallen Alliance. Pagkatapos ng lahat, siya ang hari ng mga demonyo, na may kapangyarihan ng pananampalatayang Wanjun, sa oras na ito ang kapangyarihan ng Diablo ay parang sumisikad na tubig. Ang kapangyarihan ng mga demonyo sa kalangitan ay naging hindi mabilang na mga kuko na kulay ube. Ang kalaliman ay nakasabit. Sa abot ng aking paningin, hindi mabilang na mga kuko, tulad ng makakapal na mga baging na kulay ube, ang puwersahang humawak sa hugis pamaypay na talam ng liwanag sa umaga. Ngunit ang 13 beses na walang kapantay na layunin ng espada ni Yefan, pagkatapos ng lahat, ay mas makapangyarihan. Ang kapangyarihan ng demonyo ni Belfinger ay pilit na pinigilan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng paniniwala ni Belfinger ay, pagkatapos ng lahat, napakalaking. Mata ng masasamang Diyos. Ginamit ni Belfinger ang talento ng pamilya ng Evil God, at ang kanyang mental power ay biglang tumaas sa maikling panahon. Sa puwersang ito, ang mga magic claws ay patuloy na pumuputok, at sila ay patuloy na sumusulong. Ang Shenhui Sword Intent ay unti-unting lumubog sa lupa, at pagkatapos bumaba ng 12-dosenang talampakan, ito ay ganap na natupok. Haha! Humagalpak ng tawa si Belfinger, Diyos ng Espada, kung narito ang haring ito, kahit kumonsumo ito ng enerhiya, papatayin ka nito. Napabuntong hininga si Yefan, nakaramdam talaga ng kaba. Kung siya ay nasa mabuting kalagayan, iyon lang, maaari niyang tapusin ang labanan na ito sa isang solong slash. Pero marami na siyang nainom, at napakabagal ng kanyang paggaling. Ang mga batas ng taong ito ay pinapanatili siyang pagod. Gayunpaman, may plano pa rin si Yefan, hanggat nakahanap siya ng pagkakataon, magagawa niyang tumira gamit ang isang espada. Nakita ni Belfinger na pagod si Yefan at direktang naglunsad ng aktibong pag-atake. Ang ika-4 na Demon King, na nakasuot ng silver gray na light armor, ay biglang nawala sa himpapawid. Muling lumitaw, at sinaksak ng kuko ang mga mata ni Yefan. Sa gauntlet ni Belfinger, 3 matutulis na kuko ang nakaunat. Hinarang ni Yefan ang kanyang braso, hinarang ang kalaban, at ibinaba ang kanyang espada. Halos mag-teleport ang galaw ni Belfinger, umiwas sa napakabilis na bilis sa hangin. Ang baluti na ito ay malinaw na may nakakapagpalakas na epekto, na ginagawang mailap ang mabilis na paggalaw ni Belfinger. Sa isang iglap, upang sugpuin si Yefan, nagsimula ng suntukan si Belfinger. Si Yefan ay nasa mahinang kondisyon na, at ang ultra-high frequency na labanang ito ay medyo kinabahan siya. Bump bump bump. Pilit na ginamit ni Belfinger ang kanyang gauntlet para labanan ang espada ni Yefan, at ang figure ng isang tao at isang demonyo ay patuloy na kumikislap sa hangin. Sa kabilang panig, si Feng Xiaotian at ang 3 general ng demonyo ay lumaban din ng pabalik-balik. Hindi ito makikita ni Yefan ng ganito, ito ay masyadong maraming oras. Feng Xiaotian, paano ito gamitin? Pagpapadala ng boses ni Yefan. Nag-aatubili na sinabi ni Feng Xiaotian, kapatid, hindi na kailangan, mapapatay ko sila sa lalong madaling panahon. Kailan pa? Anong ginagawa mo sa matandang mukha na yan? Kuya, huwag kang mag-alala, kung magpahinga ka, ang pang-4 na anak din ang haharapin ko. Halos lumuwa si Yefan ng isang subo ng dugo. Ang larangan ba ng digmaan ay parang isang laro. Sa sandaling ito, ang ilang mga talulot ay biglang lumutang sa kalangitan. Dahil sa mga pink na petals, ang lubhang mapanganib na larangan ng digmaan ay biglang nagkaroon ng bakas ng katahimikan. Sumimangot si Yefan, sa mga talulot na ito, malinaw na may kapangyarihan ng batas. Elder Hua. Gumalaw si Yefan, ang langit ay puno ng hamog na nagyelo. Ang isang malaking bilang ng mga lumilipad na espada ay nasa paligid niya, na bumubuo ng hindi mabilang na mga streamer. Ang walang kapantay na Qinglong Sword ang magpapa-address kay Belfinger. Kinuha ni Yefan ang pagkakataong ito, kumuha ng talulot at sinubukang makipag-ugnayan sa espiritual. Sa isang iglap, si Hua Feihua, na nasa kabilang panig ng kalawakan, ay nagkaroon ng koneksyon sa kanya. Nang hindi na hinintay na magtanong pa si Yefan, nagmamadaling ipinasa ni Hua Feihua ang balita na nakuha niya kay Yefan ng napakabilis. Dahil alam mismo ni Hua Feihua na sa ganoong uri ng larangan ng digmaan, ang kanyang Law of the Sea of Flowers ay hindi magtatagal. Oo naman, ang mga talulot ay naging fly ash sa isang iglap. Mabilis ding nalanta ang mga talulot sa kamay ni Yefan. Gayunpaman, alam pa rin ni Yefan ang pangkalahatang sitwasyon ng Sword God Palace.
Nang mabalitaan niyang muntik nang patayin ni Ye Wuya si Su Qingzhou, at posibleng ipinadala si Ye Qun upang tulungan si Belfinger, ang mukha ni Ye Fan ay naging lubhang malungkot. Ang lumang bagay. Hindi kayang mawala. Umakyat ang dugo ni Ye Fan, at ang kanyang anit ay sumabog. Pinasok niya ang mala crater na pananaw na iyon at muling nakausap si Lao Lin. Malamang alam mo kung anong uri ng laro ito. Sa bureau na ito, ang iyong sariling paghuhusga at ang landas na iyong pipiliin ang mga pangunahing. Sa makatuwid, kung hindi kailangan, hindi direktang makikialam si Ye Wuya sa kanyang pinili. Ang kailangan ni Ye Wuya ay makamit ang kaharian na inaasahan niya sa pamamagitan ng tunay na pag-unawa. Sa sandaling mag-iniksyon ka ng napakaraming bagay na pilit na nakakasagabal, hihilahin ito ang mga panla at hikayatin ang pangkalahatan, at lahat ng nakaraang pagsisikap ay mawawala. Sa makatuwid, alam ni Ye Fan na malamang na hindi mapalagay ang matandang lalaki, ngunit hindi siya nagmamadali. Gusto niyang pagbutihin ang sarili, na hindi salungat sa plano ni Ye Wuya. Tungkol naman sa kinabukasan, kung gagawin niya ang gusto niya ay ibang usapan. Hindi bababa sa hanggang sa maabot ang estado na iyon, ang dalawang panig ay mabubuhay ng mapayapa. Ngunit ngayon, dahil sa ilang problema sa layout, sinaktan talaga ni Ye Wuya ang sarili niyang babae. Para itong chess player na gustong pagsisihan ang larong chess o palitan man lang ang chess piece. Gaano ito kasuklam-suklam? Umaasa si Su Qingzhou na otres siya at isuko ang planong sirain ang porma sayon sa pagkakataong ito. Dahil ang kasalukuyang Ye Wuya at Ye Qun ay hindi nila kayang labanan. Gayunpaman, ayaw ni Ye Fan na tiisin ito. Maghintay sa oras na ito, paano ang susunod na pagkakataon? Paano naman sa susunod? Hindi kaya sa pagiging masunurin at masunurin lang tayo mabubuhay ng lihim. Kahit muntik nang mapatay ang kanyang asawa ay hindi niya napigilan, kaya anong klaseng emperador siya? Hindi ka papatay. Ang pangungusap na ito ay sinabi sa kanya ni Ye Wuya mismo. Para bang sinasabi sa kanya ng maaga na hindi makatakas sa kanyang kontrol ang kanyang buhay. Hindi ko tinatanggap. Mas gugustuhin ni Ye Fan ang sumugal kaysa dito. Ano man ang mangyari, ikaw Ye Wuya ay maaari pa ring maging mas mataas kaysa sa lumikha. Dahil mayroong isang pag-iral na maaaring magselos sa iyo, dahil may mga problema na hindi mo malutas. Pagkatapos, halika at maging iyong takot. Maging palaisipan mo, Ye Wuya. Matandang wangba, binubuli ang malambot at natatakot sa matigas, ano ito? Isang matagal nang nawawalang marahas na aura ang bumangon mula sa kaibuturan ng puso ni Ye Fan. Bold. How dare you speak wild words? Galit na sabi ni Belfinger. Ngumisi si Ye Fan, itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay itim na, parang ang pinakamalalim na Nine Nether Hell. Kabanata 3167 gusto kong matalo. Nang makita siya ng maitim na mga mata na ito, kinilig si Belfinger. Sa ilang kadahilanan, sa kaibuturan ng kanyang puso, may naisip na sumuko. Paano kaya yun? Bakit may aura itong mataas na tao na nakatayo sa mataas na bundok? Bago siya dumating, alam niya na kahit na ang Sword God ay may napakatalino na record, dapat pa rin siyang maging isang unang antas na Demon King. Ngayon si Ye Fan ay nasa dulo pa rin ng laban at pagod na pagod. Makatuwiran na kung gagawin mo ang iyong makakaya, dapat kang maging walang talo. Pero bakit, ngayon ay nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam na mahirap ipaglaban? Anong klaseng kapangyarihan ito? Nakita ni Belfinger ang mga pagbabago sa katawan ni Ye Fan, at ang kanyang purple-gray na mga mata ay nanlamig. Nakita ko lang na sa paligid ng katawan ni Ye Fan, ang walang katulad na mga layunin ng espada na orihinal na mabangis na parang isang malaking alon ay mabilis na umatras. Oo, hindi inilabas, ngunit ni-recycle. Gayunpaman, habang mas lumiliit ang pagbabago-bago ng layunin ng espada, ang aura na ipinakita ni Ye Fan sa kanyang sarili ay naging mas nakakatakot. Hindi lang Belfinger, Rib Aura, Booker at iba pang demonyo, ramdam din ang kilati ng anit. Bilasan mo at umatras, huwag kang maglakas loob na makisali kay Feng Xiaotian. Saglit na natigilan si Feng Xiaotian, tumingin muli kay Ye Fan, ang kanyang mukha ay lubos na nagbago, isang pambihirang ekspresyon ang sobrang solemn na. Kadiliman na hindi maaaring mas malalim. Sa layunin ng Wushuang Qinglong Sword, nawala ang cyan at golden energies. Ang sword intent ay naging mas madilim kaysa dati, na parabang ang liwanag ay ganap na hinigop. Ang purong itim na ito ay hindi monotonous. Tila na sa maitim na layunin ng espada na ito, mayroong lahat ng uri ng mga bagay. Gayunpaman, dahil ang lahat ay pinagsama-sama, ang ipinakita ay hindi totoo, at ito ay ganap na nababago sa kawalan at kaguluhan. Kasama ng sword intent, ito ay ni-recycle sa katawan ni Ye Fan na parang tubig. Ang katawan ni Ye Fan ay unti-unting natatakpan ng bakas ng kadiliman. Para itong itim na likido na tumatakip sa kanyang katawan sa mga hibla. Dahil dito, unti-unting lumabo ang figure ni Ye Fan at nilamon ng kadiliman. Mula sa malayo, tila isang madilim na anino na may hawak na malaking itim na espada. Ang tao at ang espada ay parang iisa. Gudong. Nilunok ni Feng Xiaotian ang kanyang lalamunan, tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Kuya, hindi ka ba mamamatay?
Biglang may napagtanto si Feng Xiaotian, ngunit tila hindi siya narinig ni Ye Fan. Hindi alam ni Ye Fan kung ano na siya ngayon. Sa mata niya, may mga kaaway lang. Isa lang ang nasa isip niya. Sa labanang ito, gagamitin niya ang lahat ng kanyang pinagkadalubhasaan mula noong kanyang paglilinang. Mula sa isang maliit na ulila sa lupa, hanggang sa maging ang kasalukuyang Diyos ng espada. Natutunan niya, nakita, naisip, lahat. Maging ito ay ang walang katapusang pagtaas ng pagkakawatak-watek, o ang walang espada na kaharian ng layunin ng espada ng emperador, ang pangunawa mula sa pananaw ng lumikha ay maganda rin. Sa kabuuan, kahit na alam niya ang tungkol dito, magagamit niya ang lahat ng mga ideya na magagamit niya ng sabay-sabay. Manalo o matalo. Namatay, inamin niya. Ngunit kung hindi niya ginawa ang kanyang makakaya, kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Hindi siya nakipagkasundo. Driz, alisin mo sila. Nakita ni Belfinger na hindi maganda ang sitwasyon, at iniligtas muna niya ang kanyang combat power, kaya mabilis siyang nagutos. Driz nais upang makakuha ng layo para sa isang mahabang panahon, ito mapanganib na espada layunin hininga, ito ay hindi tulad ng maaari silang makipagkompetensya. Mabilis na hinimok ng Black Elf Powerhouse ang Sun Table Rule. Tinanggal din ni Ribora ang Law of Absolute Realm para mailihis ni Driz ang tatlo. Biglaan. Isang maitim na figure ang lumitaw sa harap ni Driz. Diyos ng espada. Umungal si Driz. Sobrang takot na ng mga paa ko. Si Ye Fan, na nakaharap pa rin ngayon sa Demon King, ay talagang nagpakita sa harap ng tatlong Demon General. Ang liwanag sa lahat ng direksyon ay hindi maipaliwanag ang madilim na figurang ito. Ang mukha ni Ye Fan ay nilalamon na ng kadiliman, kaya hindi niya makita ng malinaw ang kanyang ekspresyon. Tanging isang walang malasakit at walang awan na boses ang lumabas mula sa kadiliman. Kamatayan. Si Ye Fan ay tumakas gamit ang isang espada, hindi mabilis o marahas. Ngunit nang tumakas ang espadang ito, tila napuno ito ng lahat ng uri ng pagbabago, misteryoso sa sukdulan. Si Ribora, Booker, at Driz, ang tatlong demonyo, ay nag-isip ng daan-daang milyong paraan sa kanilang isipan, sinusubukang iwasan ang mga ito, ngunit lahat sila ay nadama na sila ay lubusang naunawaan. Parang langgam, nakaharap sa paa ng higanteng natapakan, walang choice kundi tanggapin ang kapalaran. Kawalan ng pag-asa. Desperado na talaga. Sa simula ng sweep, ang tatlong demonyong higanti ay parang mga kahoy na istaka, tulala, hindi man lang umiiwas. Hindi naman sa ayaw ko, hindi ko kaya. Kasama ng mga katawan ng tatlong demonyo na nagiging hindi mabilang na lumilipad na abo, inalis din nila ang tatlong hibla ng mga kaluluwa ng demonyo. Nang makita ang nakakatakot na kapangyarihang ito, naramdaman ni Belfinger na parang nagyelo ang kanyang katawan. Sa sobrang takot ko, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Patayin si Ribora at iba pang tatlong demonyo gamit ang isang espada. Huwag mong sabihin siya iyon, kahit si Satanas ay hindi magagawa. Ang paglilinang ni Ribora ay talagang napakalapit sa Demon King, at ang pagkakaiba ay nasa kapangyarihan lamang ng mga batas at paniniwala. Kahit na ano, imposibleng pumatay sa isang galaw. Hindi na ito ang kapangyarihan na dapat taglayin ng eroplanong Taiji. Si Feng Xiaotian ay lubhang nababalisa, at umungal ng malakas, Kuya. Kuya, gumising ka. Mamamatay ka na. Nakikita ni Feng Xiaotian na hindi ito ang lakas ni Ye Fan. Sa madaling salita, nag-overdraft ng maaga si Ye Fan. Tama na, nang matapos ni Ye Fan ang pag-indayog ng espadang ito, ang kanyang katawan ay parang nabigo ang pagpapaputok ng mga keramika, at ilang maitim na mga labi ang nahulog mula sa kanyang katawan. Ang mga braso, baywang, at hita ni Ye Fan ay nagsimulang magkaroon ng mga itim na pira-pirasong bumagsak. Ang malakas na backlash ay tila nanunuya kay Ye Fan, gamit ang kapangyarihan na hindi sa kanya nang walang sariling kakayahan. Sword God. Talaga bang sulit ito? Mamamatay ka para lang isabutahe ang plano ng haring ito. Napansin din ni Belfinger na si Ye Fan ay tila wala sa ganitong estado ng matagal. Bagamat siya ay natatakot, narito rin siya upang gantihan ang kanyang ama na umampon, hawak ang puso ng mortal na kamatayan, at manatili rito. Nanunuya si Ye Fan. Muntik nang mapatay ang kanyang asawa at anak, at gusto niyang iyuko niya ang kanyang ulo at umatras, masuner ang maging supporting role sa laro ng chess. Hindi siya isang taong sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Kung wala siyang pamilya, magiging matapang lang ang kanyang mga kilos. Pero ngayon, kung hindi man lang niya masiguro ang kaligtasan ng sarili niyang pamilya, bakit niya ito tinitiis? Paano niya natitiis ang ganitong nakakasakit sa puso na kahihiyan? Kung atras ka ng isang hakbang, atras ka ng 10 hakbang, at sa huli, may dead end. Sa labanang ito, kung siya ay umatras, ang buhay ay magiging parang kamatayan. Hindi alam ni Ye Fan kung kaya niyang manalo o hindi. Kahit papaano, isasama niya ang lahat ng kanyang pangunawa, lahat ng kanyang emosyon. Sa kanyang walang katulad na emperador na eskrimedor. Kung sinubukan niya ang kanyang makakaya, natalo pa rin siya, at wala siyang masasabi. Sa sandaling ito, si Ye Fan ay ganap na nahuhulog sa kadiliman. At ang mundong nasa harapan niya ay muling pumasok sa napakagandang pananaw ng lumikha. Ito ang dulo ng iceberg na pinasok niya matapos sa pilitang ipinaglihi ayon sa kanyang memorya.
Para bang isang bata sa isang kinubkob na lungsod ang puwersahang umakyat sa pader upang makita ang labas ng mundo. Gayunpaman, hindi lamang ang kanyang mga kamay ay hindi suportado, ngunit may mga grid sa mga dingding na nagpapanatili sa kanyang mga kamay na nasusunog. Ang labas ng mundo ay hindi maintindihan at hindi maintindihan. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa mga bata na maramdaman ang walang hangganang misteryo nito. Siyempre, habang lumilipas ang panahon, unti-unting mamamatay ang bata. At least sa sandaling ito, alam ng bata kung gaano siya kaliit at kung gaano kalawak ang mundo sa labas. Napangiti si Yefan na nasisiyahan, at sa wakas ay natapos niya ang sword intent ng Epiphany na ito. Bagamat hindi niya talaga naabot ang kaharian na iyon, ginawa na niya ang kanyang makakaya. Sa pilitang umaasa sa kaunting kaalaman, gamitin ang pananaw ng creator na ito ng maaga para ipakita ang iyong layunin sa espada sa antas ng emperador. Ito ang kanyang desperadong laban. Ibuhos ang lahat ng mayroon ako, ngunit humingi ng pagkatalo. Magmakaawa sa pagkatalo. Ito ang pangalan ng layunin ng espada na ito. Sa susunod na sandali, nagpakita si Yefan sa harap ni Belfinger. Sa simula, isang manipis at tahimik na marka ng espada ang iginuhit, at direktang kinuha ang ulo ni Belfinger. Ye Junyang. Si Yefan ay nagbigay ng malamig na inumin. Matapos niyang pumasok sa estado ng paghahanap ng pagkatalo, lahat ng bagay sa mundo ay hindi makatakas sa kanyang pangunawa. Nalaman ni Yefan na matagal nang nag-escort si Ye Kyun kay Belfinger. Gamit ang espadang ito, puputulan niya ang isang pares. Katawan Kabanata 3168 Starry Sky Beyond. Natipon na ni Belfinger ang kanyang cultivation base sa oras na ito, at ang kapangyarihan ng paniniwala ay nadala sa sukdulan. Gayunpaman, ang batas ng Catamaran ay ganap na hindi makapagdulot ng anumang panghihimasok kay Yefan sa anyo ng paghanap ng pagkatalo. Parang laro ng bata, sa mata ni Yefan, vulnerable. Sa sandaling marinig niya ang dagandong ni Yefan, nakita ni Belfinger ang isang matandang kamay na lumalabas mula sa kanyang likuran. Tito Kyun. Naningkit ang mga mata ni Belfinger. Nakita niyang napakalalim ng mukha ni Ye Kyun. Lubhang nakakulong ang espasyo at oras sa sandaling ito. Nakita ni Belfinger ang espada ni Yefan, na parang slow motion, na dahan-daang humahampas sa kanya. Si Ye Kyun, na biglang lumitaw, ay gumagamit ng kapangyarihan ng Azure Dragon upang subukang harangan ang espada. Gayunpaman, ang espada ay parang mapurol na kutsilyo sa laman, bagaman mahirap, dahan-dahan pa rin itong tumatagos. Miss, umalis ka na. Tinulak ni Ye Kyun si Belfinger. Nang inag si Belfinger, at sa isang tulak, nakaiwas siya ng 12-dosenang milya ang layo. At naputol ang kamay ni Ye Kyun. Ye Junyang. Nakita ni Feng Xiaotian ang eksenang ito at napagtanto na ito ang kapangyarihan ng 8 Tribulations Azure Dragon, at hindi niya mapigil ang mapasigaw. Buhay ka ba talaga? Walang oras si Ye Kyun para pamahalaan si Feng Xiaotian. Master Fan, naglalaro ka ng apoy at sinusunog ang iyong sarili. Hindi ito ang kapangyarihan na magagamit mo ngayon. Ang mga mata ni Ye Kyun ay kahanga-hanga, at ang naputol na kamay ay nakabawi sa isang kisap mata. At the same time, nabigla din ang puso niya. Bagamat pinipilit lang ni Yefan ang kanyang sarili, pagkatapos ng lahat, gumamit siya ng isang uri ng kapangyarihang parang creator. Ang pakiramdam na ito, kahit na bakas lamang, ay ang hininga ni Ye Wuya. Hindi mapigilan ni Ye Kyun na makaramdam ng bakas ng pagseselos, ito ay isang kaharian na lagi niyang pinapangarap. Master, maaari ka nang tumigil, may pagkakataon pa. Huwag maiinip. Mahigpit na hinikayat ni Ye Kyun. Ngumisi si Yefan. Paano maiintindihan ng isang lalaking handang sumuko para maging isang utusan ang kanyang sariling estado ng pag-iisip? Alam ni Yefan na nauubusan na siya ng oras, kaya tinatamad siyang magsalita ng walang kaparirikon. Isang espada, diretsyong humahampas sa lupa. Malaki ang pinagbago ng mukha ni Ye Kyun. Sa pamamagitan ng espadang ito, mawawala ang mundo. Nang itinaas ni Ye Kyun ang kanyang kamay, isang puwersa ng espasyo ang direktang nilamon si Yan Chen, na parang nawawala sa hangin. Lumilamon ng mga bituin. Nilunok ni Feng Xiaotian ang kanyang laway. Sa kakayahan ng 7 Tribulations Azure Dragon, mayroon siyang sariling independenteng espasyo at kayang lunukan ang mga bituin. Sa mga tuntunin ng pagsalakay lamang, ito ay higit na nakakatakot kaysa sa batas ni Emperor Ziggy. Dahil sa independenteng espasyo ng 7 Tribulations Azure Dragon, lahat ng bagay sa mundo ay nagmula sa kapangyarihan ng Azure Dragon. Matapos lumunin si Yefan sa oras na ito, diretsyo siyang nasa purgatorio ng lava. Ang nakapalibot ay ang nakakatakot na mataas na temperatura na naging sanhi ng kangyan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng 8 kalamidad na ito ng asul na dragon ay hindi pa rin kayang saktan si Yefan sa anyo ng paghahanap ng pagkatalo. Sa mga mata ni Yefan, hindi siya napalunok. Hindi ko lang alam kung bakit pero may bilog na pulang ilaw sa katawan ko. Sa kanyang mga mata, ang Luoying Alliance, Ye Kyun, Feng Xiaotian at Belfinger sa malayo ay malinaw na lahat. Mula sa pananaw na ito, walang makakapigil sa gusto niyang gawin. Isang espada, bumunot ka. Ang malayang espasyo ay napunit. Hindi maganda. Alam ni Ye Kyun na may mali.
Direktang lumitaw si Ye Fan, at ang itim na marka ng espada, na tila isang maliit na pahayag, ay tumagos ng libu-libong talampakan sa lupa. Ang mga kristal na ugat sa loob ng mundo, tulad ng nag-aapoy na mga lid, ay nagsimulang sumabog ng tuloy-tuloy. Tapos na. Nagpakita ng gulat si Belfinger, ito ang gawain na ibinigay sa kanya ni Yehuya. Ang masama pa nito, muling nagpakita si Ye Fan sa kanyang harapan. Medyo malabo ang pakiramdam ni Ye Fan sa sandaling ito, ngunit hindi pa rin ito kayang labanan ni Belfinger. Nagalit si Belfinger, hindi namamalayan, at ang matutulis na kuko na nakabalot sa armor ay sinaksak ang puso ni Ye Fan. Gayunpaman, sa sandaling lumapit ang kamay ni Belfinger kay Ye Fan, nabasag ito ng mapangwasak na puwersa. Tumili si Belfinger, at kahit ang baluti at ang buong braso ay nawala. Nahulog si Ye Fan gamit ang isang espada. Biglang pinatay si Ye Kyun. Si Ye Kyun, na na-teleport mula sa kalawakan, ay puwersahang ginamit ang kanyang katawan upang kunin ang espadang ito. Bang! Nahati ang kalahati ng katawan ni Ye Kyun, pumuputok sa bawat pulgada. Tito Kyun, Miss mauna ka na. Sumigaw si Belfinger, ngunit direktang ipinadala sa isang pintuan ng kalawakan. Pagkatapos ng 8 kalamidad, ang kaluluwa ng dragon ay immortal. Matapos wasakin ang pisikal na katawan, ibinaling ni Ye Kyun ang kanyang ulo sa himpapawid sa anyo ng kaluluwa ng dragon at diretsyong lumubog sa kailaliman ng lupa. Kuya, itigil mo na. Ang Asher Dragon ng 8 Tribulations ay hindi maaaring patayin. Ang iyong buhay ang pinakamahalagang bagay. Mukhang malungkot si Feng Xiaotian, nakikita niyang naghihingalo si Ye Fan. Sayang nga lang at hindi siya pwedeng makialam sa ganitong klase ng labanan, at hindi niya ito mapipigilan. Sa sandaling ito, mula sa kaibuturan ng Fallen Alliance, isang malakas na primordial force ang lumabas. Ang sumasabog na kristal na ore ay tila na condensed sa pamamagitan ng isang puwersa, at ang enerhiya ay nagsimulang lumiit pabalik. Hindi lamang iyon, ang buong alyansa ng tao, sa malawak na kalawakan, mayroong ilang mga mundo, at sila ay gumagalaw ng mas mabilis. Ye Junyang, siya, gusto niyang maglunsad ng malaking formation ng maaga. Hindi nakaimik si Feng Xiaotian. Hindi ko alam kung nag-teleport si Ye Kyun sa kalawakan, nagpunta sa ibang mga mundo, at sinipa ng husto ang mga mundong iyon. O kaya, gamitin lang ang kapangyarihan ng espasyo para gawing mas malapit ang espasyo. Hindi mahalaga kung alin ito ay isang puwersa lamang laban sa langit. Sa isang kisap mata, ang kalawakan ay nawasak, at ito ay napakalakas na tao. Malinaw, bagamat hindi mapigilan ni Ye Junyang ang sword intent ni Ye Fan para sa pagkatalo sa oras na ito, makokontrol man lang niya ang paglulunsad ng mahusay na porma sayon. Ihahampas na sana ni Ye Fan ang kanyang espada para mawala ang Luoying Alliance, ngunit naramdaman niyang madilim ang kanyang mga mata. Mabilis na umaalis ang isang pakiramdam ng buhay, nagpapagaan at magaan ang pakiramdam niya. Pagtingin sa ibaba, napagtanto ni Ye Fan na nawala ang kanyang 2 paa at kalahati ng kanyang katawan. Gamit ang kapangyarihang hindi sa kanya. Ang kanyang buhay ay nagwakas. Kuya, namula ang mga mata ni Feng Xiaotian. Bagamat hindi niya ito lubos na naiintindihan, marahil ay nararamdaman niya ang emosyon ni Ye Fan. Ito ay isang obsesyon na pinahahalagahan ng karangalan, pananampalataya, at dignidad sa buhay at kamatayan. Kaunti lang. Mapait na buntong hininga si Ye Fan. Gusto kong kawayin ulit si Taichu, pero hindi ako makagalaw. Biglang. Sa malawak na kalawakan, ang mga daigdig na ginagamit ng ilang malalaking porma sayon ay nagliliwanag sa lilang kinang. Ang hindi mabilang na mga primordial na kapangyarihan na maaaring sumaklaw sa kalawakan ay nagsimulang tumalsik. Sunod-sunod na liwanag ang ipinapasa sa pagitan ng iba't ibang mundo. Sa malawak na mabituing kalangitan, isang malaking porma sayon na nabuo ng 12-dosenang mga mundo ang nakumpleto. Bazang, sa mabituing kalangitan, nabuo ang isang puyo ng tubig na may napakayaman na primordial power. Nagsimulang gumuho ang espasyo. Sa gitna ng puyo ng tubig, isang malaking bintana na parang portal ang mabilis na bumubukas sa bilis na libo-libong milya. Unti-unti, isang malawak at kakaibang mundo ang nagbukas ng channel kasama ang alyansa ng tao at lumitaw sa gitna ng mahusay na porma sayon. Sina Ye Fan at Feng Xiaotian ay nasa core ng space portal, at nang makita nila ang eksena sa harap nila, hindi nila maiwasang matigilan. Kabanata 3169 ang hukbo. Ano ang sitwasyon? Bulong ni Feng Xiaotian. Sa mabituing kalangitan doon, tumingin sa paligid, ito pala ay isang hukbo ng mga magsasaka ng tao na walang katapusan. Hindi lamang iyon, mayroong hindi mabilang na mga halimaw, na umaatungal sa kabilang panig ng mabituing kalangitan. Hindi ko alam kung hundreds of millions or billions. Ang mga tao at halimaw na ito ay puno pa rin ng aura ng primordial power. Kung demonyong hukbo iyon ni Satanas, matatanggap ito ni Ye Fan at Feng Xiaotian. Ngunit, paano ito tao? Ang susi ay kung bakit ang mga taong ito, bagamat karamihan sa kanila ay nasa kaharian na lampas sa kaguluhan, ginagamit ang kapangyarihan ng primordial.
Tingnan ang mga taong magsasaka na ito, ang mga espiritual na kayamanan sa kanilang mga katawan, ang mga halimaw na kanilang sinasakyan, at maging ang mga sandata na ginawa ng napakalaking primitive na mga minahanang kristal sa likod nila. Karamihan sa mga bagay na hindi pa nakikita noon, ay lubhang sophisticado at makapangyarihan. Kahit anong tingin mo dito, hindi pare-pareho ang alyansa sa mga tao dito. Hindi lamang iyon, ngunit sa mabituing kalangitan sa gilid na iyon, ang mga porma sayo ng teleportasyon ay patuloy na lumitaw ng paisa-isa. Sa mga teleportation array na ito, tila isang malaking hukbo ng mga practitioner ang pinakilos. Tila na para sa mga tao sa panig na iyon, ang interstellar teleportation ay hindi abala. Habang dumarami ang bilang ng mga tao, ang laki ng hukbo ay ilang ulit kaysa sa ekspedisyon ni Satanas. Hindi maisip na kung ang hukbong ito ng mga tao, na lahat ay gumagamit ng primitive na kapangyarihan, ay sasalakayin. Kung gayon, ang mga kaharian ng mga demonyo ay dapat manginig lahat. Maaaring si Satanas ay labis na nahuhumaling sa pagbubukas ng mahusay na porma sayo na ito para lamang, akayin ang kaguluhan sa silangan. Ayaw harapin ang unang kaharian ng hukbong ito, kaya hinayaan nila silang direktang makapasok sa Human Alliance. Bagamat maraming kalituhan, unti-unting nagkakaroon ng kilay. Ngunit si Yefan ay unti-unting hindi nakayanan ang kanyang kamalayan sa sandaling ito. Ang huling naisip niya ay hindi nahahayaang saktan ng hukbong ito ang kanyang mga babae. Feng Xiaotian, wasakin ang mahusay na porma sayon. Matapos ipadala ni Yefan ang huling voice transmission, ang kanyang katawan ay ganap na napunit at naging lumilipad na abo. Ang Sword of Absolute Beginning ay bumalik sa Sword God Ring na may dampi ng dugo. Isang malabong halo ang sumilay sa singsing, at sa galit na daloy ng kalawakan, mabilis itong nawala. Kuya. Saglit na natigilan si Feng Xiaotian, at inabot niya ang isda, ngunit nalaman niyang hindi niya mahuli ang singsing. Sa sandaling tumingala siya, nakita niya ang hukbo ng mga taong monghe sa kabilang panig, at napansin na niya ito. Tila hindi inaasahan ng mga monghe sa bahaging iyon ng mundo na magbubukas ng ganoong kalaking teleportation formation. Kaya't nang bumukas ang malaking porma sayon, may pagtataka sa gilid na iyon. Sa halip na sumugod sa hukbo, tinawag niya ang kanyang mga kasama upang magtipon. Kumunot ang noo ni Feng Xiaotian, ang huling paalala ni Yefan ay nagpaunawa sa kanya na bago niya malaman ang pinagmulan at layunin ng mga hukbong iyon ng tao, ang pinakamagandang paraan ay isara muna ang porma sayon na ito. Kung hindi, ang mga tao dito ay maaaring hindi mamatay sa mga kamay ng mga demonyo, ngunit sa mga kamay ng mga taong iyon. Sa oras na ito, natapos ni Ye Kyun ang paglulunsad ng mahusay na porma sayon at muling hinubog ang kanyang katawan. Para sa Qinglong ng 8 Tribulations, bagamat hindi maiiwasan na tumanda ang katawan, ito ay tuluyang masisira. Ngunit ang remodeling ay walang hanggan, at ang pagbawi ay sandali lamang. Kung payag si Ye Kyun, maaari niyang ganap na muling hubugin ang isang batang katawan, ngunit tatanda pa rin ito sa paglipas ng panahon. Hindi talaga mapigilan ni Ye Kyun ang welga ni Yefan ngayon lang. Ngunit hindi nito napigilan, at hindi siya kayang patayin. Kaugnay nito, alam din ni Ye Kyun na hindi niya kayang makipagkompetensya kay Yefan, na nasa estado ng pagkatalo, kaya direkta niyang pinili na isulong ang malaking porma sayon. Nanghihinayang umiling si Ye Kyun. Nalaman niya na sa wakas ay nawala si Yefan, at nawala ang kanyang hininga. Master Fan, sayang naman. Bakit ganito? Ye Junyang. Sino ang mga gang na iyon? Bakit mo sinimula ng malaking porma sayon na ito? Tanong ni Feng Xiaotian. Sinulyapan siya ni Ye Kyun, malalaman mo. Kung hindi mo sasabihin sa akin, isasara ko ang formation. Ang malaking porma sayon na ito ay hindi pa ganap na matatag. Pagkatapos ng lahat, si Ye Kyun ang pansamantalang sapilitang gumamit ng dakilang kapangyarihan. Matapos pakilyusan ang celestial body, pinilit niya ang pagbuo. Maging ito ay ang mga reserba ng crystal ore o katatagan, ito ay kulang pa rin. Ang malaking porma sayon ay natural na hindi ang pinakaperpektong estado ng pagbubukas. May kakayahan ka ba, kahit isara mo ito, nakamit ang layunin? Pagkatapos magsalita ni Ye Kyun, umalis siya na may dalang dragon shadow at umalis. Bago magsalita ng ilang salita si Feng Xiaotian, narinig na niya ang mundo doon, ang alamat ng halimaw. May mga dagandong. Ang lahat ng uri ng hindi kilalang mga halimaw, sa ilalim ng kontrol ng ilang ordinaryong monghe, ay parang isang napakalaking alon ng mga hayop, na sinusubukang masira ang tarangkahan ng mabituing kalangitan. Hindi. Ang anit ni Feng Xiaotian ay manhid, para man ito sa huling namamatay na pangako ni Yefan o para sa mga tao dito, kailangan niyang subukan ang kanyang makakaya upang isara ang malaking porma sayon. Damye Junyang, hindi pa umabot ng 7 kalamidad ang pambubuli kay Laozi. Hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng espasyo, at hindi siya mabilis na makapaglakbay sa pagitan ng iba't ibang mundo. Huli na, magagamit ko lang ang pandaraya na iyon. Ang buong katawan ni Feng Xiaotian ay puno ng kapangyarihan ng asol na dragon, nagniningning na parang isang banal na liwanag sa kalangitan, nagniningning sa universo. Kamangha-manghang pamimilit, walang prinsipyong pinakawalan. Kasabay nito, ang puwersa ng batas ng eroplano ay isinaaktibo. Sa ibabaw ng mabituing langit na gate, daan-daang milyong halimaw ang sumusugod.
Biglang umungol ang mga hayop. Maging ang mga monghe sa likod nila ay natuklasan din ang pagkakaroon ng Feng Xiaotian sa sandaling ito. Gulat na gulat ang mga mukha ng mga monghe. Ang nangungunang monghe ay nakasuot ng fur coat. Ang Amerikana ay tumapak sa tuktok ng ulo ng isang dragon. Ano itong ligaw na lupain? Mayroon bang ganoong makapangyarihang tao sa kaharian ng mga espiritu? Kung titingnan ang orihinal na mga reserbang mineral ng kristal dito, ito ay lubos na sagana. Hindi karaniwan na magkaroon ng mga ganoong kalakas na manlalaro. Sa tabi niya, isa pang cultivator ang tumapak sa lumilipad na espada, at ang isang hugis compass na magic weapon sa kanyang kamay ay nagpapakita ng iba't ibang halaga. Mahusay. Mahusay na pagtuklas. Ang mga mapagkukunan ay mas mahusay kaysa sa pinaso na kaparangan ng demon race dati. Tuwang-tuwa ang lalaking nakatapak sa espada. Kumunot ang noo ng lalaking may balahibo, huwag kang matuwa sandali, anong klaseng magical skill, siya. Kaagad pagkatapos, ang kanyang kutis ay nagbago ng husto. Hindi maganda. Napaka-cultivated ng taong iyon, pero 6 na rubbery blue dragon pa rin siya. Ang nangungunang magsasaka ay mabilis na nagpadala ng isang voice transmission, ang iba't ibang tribo sa ilalim ng Yuleng ay nagpadala ng isang nagtatanggol na pormasayon, unang umatras. Sa isang utos, daan-daang milyong halimaw, sa ilalim ng kontrol ng monghe, ay naglabas ng malaking halaga ng primitive na kapangyarihan. Sa harap ng pormasayon, isang matibay na kalasag ang nabuo. Kasabay nito, natapos din ni Feng Xiaotian ang sarili niyang mga batas. Hoy, hindi ikaw ang matatalo ko. Tahimik na komandat si Feng Xiaotian sa mga tao sa paligid. Heavenly Secret Dragon Crossbow. 10,000 bakas ang nawasak. Sa susunod na sandali, 4 na interstellar level na Dragon Crossbow na tumakip sa langit at araw ay lumitaw sa ibabaw ng alyansa. 4,000 trace ballista, naghahanap ng mga lilang beam ng primordial power, tumawid sa kalawakan. Inilunsad ang malaking hanay, upang masubaybayan ang ilang mahahalagang mundo. Matapos mabutas ng Dragon Crossbow ang 4 na pangunahing mundo, mabilis silang nalaglag at naging hindi mabilang na mga fragment. Ang malaking portal sa pagitan ng mga bituin, pagkatapos ng isang twist, ay mabilis na nagsara. Maraming halimaw at magsasaka na sumugod na sa gate ng kalawakan ang nagsigawan at naglaho kaagad. Kuya, tunay kang lalaki, ngunit paano ako makakabalik para makita ang aking hipag at ang iba pa? Sa kawalan ng hindi mabilang na mga fragment, tumingin si Feng Xiaotian sa walang laman na kalangitan at bumantong hininga. Kabanata 3170 Buhay at Kamatayan. Arcane Domain, Mechanical Temple. Ang mga kababaihan ay nagtipon dito na may mabigat na puso. Ang isa sa mga orihinal na backbone, si Chu Yunyao, ay nakaupong nakadapa sa upuan, at ang lahat ng mga operasyon ng kagamitan sa eksena ay ipinasa kina Ji Wanqing at Doom. Lahat, halika at tingnan. Agad na binati ni Ji Wanqing ang mga babae nang may natuklasan siya. Wanqing, nahanap mo na ba ang iyong asawa? Tanong ni Nayan Rujiao. Hindi, ngunit nagkaroon ng malaking spatial fluctuation sa Luoying Alliance ngayon lang. Dapat ay ang teleportation array na sinabi ni Sister Weiwei na naka-activate. Sinabi ni Doom, mayroong ilang mga mundo ngayon, ang mga orbit nito ay nalihis at sapilitang pinabilis. Maaaring ang Blue Dragon ng 8 Tribulations ang gumawa nito, at binuksan ang Grand Formation ng maaga. Gayunpaman, kabilang ang Luoying Alliance, 5 mundo ang nawasak. Kaya, ngayon na ang teleportation formation ay sarado na. Tapos, iyan ba? Nanalo tayo? Tanong ni Wu Yeswang. Mahirap sabihin, ang susi ay hindi ko makontak si Brother Yefan sa ngayon, sabi ni Ji Wanqing na nakakunot ang noo. Mukhang naghinala si Ayer nang makita ang star map. Wanqing, ang 5 nawasak na mundo ba ang mga pangunahing posisyon ng pagbuo ng teleportasyon? Kailangan kong tanungin si Sister Weiwei tungkol dito. Tumango si Ling Yuwei, ayon sa kasalukuyang sitwasyon, dapat tama ito. Sa katunayan, ang mahusay na pagbuo ng Kiman ay namarkahan din, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mas mataas na pagbuo, mas maraming mga posisyon ang kakailanganin. Mas kaunti ang mga pormasayon, mas marami para sa mababang antas ng mga pormasayon, ang susi ay upang makita kung gaano karaming mga misteryo ng Kiman ang pinagsama. Ang ganitong uri ng interstellar teleportation formation ay hindi mukhang komplikado, ngunit sa katunayan, maraming mga bagay na dapat pagsamahin. Ibinaling ni Ayer ang kanyang mga mata at umindayog ng isang piraso ng particle, na bumubuo ng particle map. Tingnan mo, ito ang mapa ng Arcane Realm. Ang 5 punto sa itaas ay ang 5 templo na umiral noong unang panahon. Iyon ay, ang 5 tradisyonal na templo ng paglikha, liwanag, kadiliman, araw ng katapusan, at mga elemento. Ang 5 templo ng The Position, parang ang posisyon ba ng malaking formation na ito. Tumingin ng malapitan ng mga babae, at halos magkapareho sila. Hindi kaya ang 5 templong ito, na magkakaugnay, ay isa ring malaking pormasayon. Inalalayan ni Ling Yuwei ang kanyang baba at sinabing, gusto kong suriin ito kaagad. Ngunit ang tradisyonal na 5 templo ay nakaranas ng maraming panahon at hindi maaaring sirain. Posible talaga na may mga natatanging gamit.
Sa sandaling ito, naramdaman ng mga babae na may nakakapasong init sa labas. Isang pamilyar na hininga ang muling lumitaw. Kumunat ang noo ni Su Qingzhou at hiniling kay Tuan-Tuan na manatili sa templo at lumabas ng templo kasama ang mga babae. Tamang-tama, ang malaking vermilion bird ay bumaba sa ibabaw ng templo. Ano na naman ang ginagawa mo? Malamig na tanong ni Su Qingzhou. Hindi rin maganda ang hitsura ng mga babae. Walang pakialam si Suzuko, ngunit mahinang sinabi, alam ng Diyos na ito na may hinanakit ka. Sa pagkakataong ito, sinunog mo ang mga balahibo ni Suzuko, ngunit wala kang anumang tulong. Ito ang utang ng Diyos. Ang Diyos na ito ay espesyal na dumating dito upang makabawi. Ang masamang relasyon na ito. Malamig na ngumiti si Su Qingzhou na may malungkot na tingin sa kanyang mga mata, ano ang maaari mong bawiin? Kaya mo ba? Ibalik ang asawa ko at si Momo. Sword God. Ay isang anomalya, ang pagtingin sa 5 Tails, hindi ito pareho. Maaaring may isang tao na talagang makakasiguro sa iyo kung ano ang kanyang magiging kapalaran. Gayunpaman, ang iyong maliit na Xuanming ay maaaring ibalik sa iyo ng Diyos na ito. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, isang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata, talaga. Kaya mo bang buhayin si Momo? Ito ay muling nabuhay. Bago siya matapos magsalita, sa kalangitan, mula sa manipis na hangin, isang maliit na pagong na nagninangas na may yelong asul na banal na apoy ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Momo. Bulalas ni Su Qingzhou, kahit na medyo iba ang hitsura ng mga kulay, ngunit walang alinlangan na si Momo. Ilang beses nagamulong si Momo sa hangin, naging meteor ng yelo at apoy, at dama po sa mga bisig ni Su Qingzhou. Nang makitang buhay muli ang master, masayang inilabas ni Momo ang kanyang pink na dila at dinilaan ang kamay ni Su Qingzhou. Patay na ito, buti na lang, nang matagpuan ito ng Diyos, hindi pa tuluyang nawala ang primordial spirit. Kinain ng Diyos ang isang patak ng kanyang buhay na kakanyahan at dugo, at muling binuhay ito ng apoy ng nirvana. Sa pagtingin sa buong eroplano, magagawa ito. Oo, kahit ang aking Suzaku clan, kahit ang Fountain of Life ay hindi magagawa. Ito. Upang muling buhayin ito, ang Diyos na ito ay kailangang maipanganak muli ng 1,000,000 taon bago ang panahon. Gumagamit ang Diyos na ito ng milyon-milyong taon para makabawi sa kasalanang ito. Kapalaran, wala na akong utang sa iyo. Natigilan si Su Qingzhou. Hindi katakataka na natagpuan niya na hindi lamang may vermilion halo si Momo sa kanyang katawan, kundi pati na rin ang apoy na nagninangas. Bagaman ang maliit na Xuanming na ito ay nangangailangan ng ilang oras upang makabawi bago ito maging orihinal na hitsura ng nasa hustong gulang. Ngunit ngayon ay may dugo na ito ng aking maharlikang pamilya ng Suzuko, at ang mga tagumpay nito sa hinaharap ay magiging pambihira, at maaari itong ituring bilang isang pagpapala sa disguise. Tao, nasisiyahan ka pa ba? Tanong ni Suzuko. Alam ni Su Qingzhou na sinadya ni Suzuko na iyuko ang kanyang ulo para humingi ng tawad, at hindi siya maaaring maging masyadong agresibo. Salamat, sabi ni Su Qingzhou. Maging mabuting tao ka ngayon. Ikaw ay walang kamatayan at walang kamatayan. Noong nasa Sword God Palace ka ngayon, hindi mo man lang gustong manghimok. Anong klaseng Diyos? Masama rin ang ugali ni Xiao Ziner. Pagbalik niya, narinig niya na dumating at umalis si Suzuko, at galit na galit siya. Pagkatapos ng lahat, sila ang angkan ng Phoenix, at pakiramdam nila ay nawala ang lahat ng mukha ng kanilang mga bloodline. Umaasa sa apoy ni Suzuko, hindi siya natakot, kaya ipinahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, ang buhay at kamatayan ni Ye Fan ay walang katiyakan sa sandaling ito, at ang babae ay nasa masamang kalagayan. Munting Fengno, sa tingin mo ba ay ang immortalidad at immortalidad, ay ang wakas? Hindi ba? Hindi ka mamamatay, ano ang kinakatakutan mo? Mas iniisip ito ni Xiao Ziner, lalo siyang nagalit. Hindi man lang makumbinsi. Hindi galit si Suzuko. Ang iyong pag-unawa sa totoong kapangyarihan ay napakababaw pa rin. Ang buhay at kamatayan ay ang dalawang pinakamababaw na paglalarawan ng pag-iral o di pag-iral, at hindi ito kumakatawan sa kabuuan. Sa tingin mo ang mabuhay ay ang mabuhay. Ang mamatay ay ang mamatay. Meron ka ba? Kailanman naisip tungkol sa kung ano ang buhay? Ano ang namamatay? Para sa mga mortal at hayop, kapag ang katawan ay namatay, ito ay kamatayan. Para sa mga monghe, ang pagkamatay ng katawan ay nakasalalay sa primordial na espiritu. Sa ganitong paraan, sa mata ng mga mortal at monghe, ang konsepto ng buhay at kamatayan ay ganap na naiiba. Huminto si Suzuko, at ang mga babae ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Para sa Qinglong ng 8 Tribulations, at si Suzuko na tulad ko, walang katapusang muling pagsilang, ang primordial spirit ay walang kamatayan. Kung gayon, para sa mas mataas na kaharian, ang immortalidad ng primordial spirit ay talagang ang tinatawag na immortalidad. Kumunot ang noo ni Xiao Ziner, ibig mong sabihin. Kahit ikaw, posibleng mawala. Napabuntong hininga si Suzuko matapos makahinga ng maluwag, sinabi ng voice transmission, ang Diyos na ito ay nagpapayo sa iyo. May kalangitan sa labas ng langit, huwag kang maging matuwid sa sarili. Pagkasabi na, ipinapakpak ni Suzuko ang kanyang mga pakpak, pumailang lang sa kalangitan,
at nawala sa isang sinag ng liwanag. Ang mga babae ay nagnilay-nilay ng mahabang panahon sa labas ng templo, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lungkot at gulat. Kung gaano kalakas si Suzuko, may takot pa nga, sila. Malayo pa ang mararating. Momo, sa susunod wag kang masyadong magpakatanga. Hinawakan ni Su Qingzhou ang ulo ng bata at pinabalik si Xiao Xuanming sa libro. Sa pagpapakain ng dugo at celestial na aklat ni Suzuko, naniniwala ako na si Momo ay magiging mas mahusay sa lalong madaling panahon. Sister Qingzhou, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Shilanyo. Dapat maayos ang asawa, tama ba? Hindi mapalagay si Nayan Rujiao. Talagang okay lang, hindi ba sinamahan din ako ng pamilya ko na si Xiao Tian? Sabi ni Mimi sabay ngiti ng walang gana. Huminga ng malalim si Su Qingzhou at ngumiti sa lahat, ano ang mali sa lahat? Ang ganitong bagay ay hindi nangyayari minsan o dalawang beses. Ano man ang mangyari, basta maniwala tayo, tiyak na mabubuhay siya. May bakas sa mata ng mga babae. Nagkatinginan sila at ngumiti. Hahanap ako ng paraan para makontak si Elder Feng Xiaotian. Lumingon si Ji Wanqing at tumakbo papasok. Napasulyap si Saliye sa isang hindi kapansin-pansing wasak na gusali sa hindi kalayuan. Mauna ka na, gusto kong maglakad mag-isa. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.